Muling isinilang, ang unang bagay na gusto kong gawin ay saktan ang sarili kong binti. Dahil lahat sa klase ay makakarinig ng tinig ng magandang dalaga. Ano ang gagawin ko? Kailangan ko bang sabihin sa lahat na si Baishuang ay nagkukunwaring may sakit? Matuklasan na. Mapapahamak ang buong klase at paparusahan ng FA teacher. Sa nakaraan, ako'y nalinlang. Kaya naging isolate ang buong klase sa akin. Nagpapanggap. Pinapayagan kitang magpanggap. Kung wala kang magagawa, agad kang tumayo. Lahat. 30. Sisiw na bituin. Kung hindi ka nagkunwaring may sakit, paano kami magdurusa ng ganito? Sa huli, kahit atake sa puso, namatay ng masakit. Walang tumulong. Huwag ka nang magkunwari. Tumakbo ka na at bumangon. Nagbubuntis ka na, nagkukunwari pang may sakit para manloko. Salamat na lang kay Kingking na paalala sa atin. Ikaw talaga, sinungaling ka. Hayaan mong tulungan kitang linisin itong maruming katawan. Nalaman ko na, sa nakaraang buhay bukod sa akin, lahat ay makakarinig sa puso ni Kingking. At sa buhay na ito, narinig ko na rin. Kingking, sinira mo ang lahat sa akin. Pinagdaraanan ko ang kahihiyan at malupit na kamatayan. Sa pagkakataong ito, ipaparanas ko sa iyo ang iyong masamang gawa. Kaninang tanghali, malinaw kong nakita. Si Baishuang na kumakain ng sorbete sa sulok ng cafeteria. Wala siyang dalang regla. Bakit siya nagkakaroon ng pananakit ng tiyan? Tinutukso siya ng guro. Hindi kaya, matagal na bang nalaman na nagkukunwari siyang may sakit? Ikaw, dito ka lang sa tabi maghintay. Nagkukunwari pa talagang may sakit para makakuha ng pahinga. Sa tingin ko, kailangan na niyang matutunan ang leksyon. Lahat. Sama-samang tatakbo si Baishuang ng 30 bilog. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang magpahinga ngayon. 30 bilog. Baishuang, sobra ka namang mang-api. Guro, talagang may sakit ako sa buwan ng dalaw. Kung ganyan ka na walang pakialam sa sitwasyon. Kung sakaling may mangyari sa akin, takot akong hindi mo kayanin ang responsibilidad na to. Nagsusumamo pa siya, para lang lokohin ang guro na parang tanga. Tumakbo. Guro. Si Kingking ay ang anak na babae ni AG, ang mayamang may-ari ng Ifi pamilya. Mula pagkabata, pinalagaan ako ng buong pamilya. Maaari kang maging katulad niya. Guro, sinabi ko ang totoo, hindi ka naniniwala. Kaya huwag kang magalit kung gagamit ako ng ibang paraan. Bakit kayo nakatulala? Tumakbo. Baishuang, anong ginagawa mo? Tumakbo ka ng mas mabilis, huwag magpatumpik-tumpik. Talagang hindi ako komportable. Sigurado ka bang gusto mo akong tumakbo? Kayo mga anak ng mahihirap, alam lang ninyo ang magpanggap. Bawat araw, alam lang ninyo ang tamad. Kung may mangyari sa akin, ano bang pwedeng mangyari? Marami na akong nakitang estudyanteng katulad mo. Laging ang alam lang. Ay guro, si Baishuang, nagdugo siya. Sasabihin ko sa'yo, huwag ka nang magpanggap. Huwag mong akalaing makakalusot ka sa pag-iyak. Kung magpapanggap ka lang na naaawa, mapapalusot ka lang. Puting hamog. Sa wakas, nagising ka na. Ano na ang pakiramdam mo ngayon? Mayroon bang hindi ka pa komportable? Bakit ka pa nakatunganga? Mag-sorry ka na kay Zishuang. Wala kang tinanong ng maayos. Inakusahan mo ang estudyante. Nanghihimasok pa rin sa pisikal na parusa. Karapat-dapat ka bang maging guro? Director. Bilang guro naman ako, pinapakiusapan mo akong humingi ng tawad sa isang estudyante. Ang hina naman ito. Director. Ayos lang yan. Sisiwain ko na lang ang aking mahina na katawan. Kahit na ako'y may dysmenorrhea, pinagsusuntok pa ako ng 30 bilog. Pero sa tingin ko, na para din iyon sa kabutihan ko ng guro. Pakinggan mo, kahit na ganito ako kahina, nagsasalita pa rin ako para sa iyo. Hindi ka man lang kasing galing ng estudyante. Baishuang, huwag kang mag-alala. Ngayon, kailangan niyang humingi ng tawad sa iyo. Baishuang, kamusta ka na? Kung hindi ka komportable, bakit hindi mo sinabing agad? Naging dahilan pa para matakot ang guro at tayo. Lagi nang sinasabi ni Baishuang na ganito na siya noon. Pero hindi natin naniwala. Akala natin hindi siya talaga maganda ang pakiramdam. Ngayon, nalaman natin na totoo pala. Nagsisisi tayo sa maling akala natin sa kanya. Baishuang, pasensya na. Hindi namin sinasadyang ganito. Ayos lang. Hindi niyo sinasadyang mangyari ito. Baishuang, ang bait mo talaga. Yung nangyari ngayon, ay seryosong kapabayaan ng guro sa si. Ngayon, kailangan niyang humarap sa lahat. Humingi ng taos pusong paumanhin kay classmate Baishuang. Lahat ng ito ay kasalanan ni Baishuang. Siya yun. Sadyang nililigaw niya ako, ang lalaking guro. Dahil sa dysmenorrhea. Sa tingin ko, nagkukunwari lang siya. Puting abo, kung talagang mapapatunayan mong na nakararamdam ka ng sakit ng regla, baka mapilitan din akong humingi ng paumanhin sa'yo. Director. Walang problema talaga. Siyempre, guro pa rin ang FE teacher.
Hindi katulad ko na lang. Pasensya na ang estudyanteng may karaniwang kalagayan. Dapat lang. Bai Shuang, subukan mo ulit akong sarkastiko. Ako. Sapat na ang Adidas. Wala kang kahit anong pagsisisi. At lalo ka pang nagiging mas masahol pa. Kung ganun, mula ngayon, hindi ka na guro sa aming paaralan. Tinanggal ka na. Umalis ka na. Tinanggal ka na. Umalis ka na. Paano mangyayari yon? Ayos ka, Yiking. Lahat ito ay kasalanan mo. Mula sa unang araw ng klase, hindi ka tumigil sa pagsasalita ng masama tungkol kay Bai Shuang. Sinabi mong tamad siya at nagpapanggap na may sakit. Naniwala ako sa mga kalokohan mo. Ngayon, nawalan na ako ng trabaho. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Bitawan mo ako. Sinasabi ko nga, Yiking, palaging nagbabadmouth kay Bai Shuang sa likod. At ginagamit pa ang mga ganong tingin para titigan siya. Parang may matinding galit. Hindi nakapagtataka na dati. Lagi na lang siyang nagsasalita ng masama tungkol kay Bai Shuang. Akala ko ay naiinggit siya kay Bai Shuang. Dahil mas maganda ang kanyang mga marka. Matagal na siyang hindi mapakali. Ayos ka, may masamang balak ka. Matalinong maliit na cute. Kailangan kitang parusahan ng maayos ngayon. Bitawan mo ako. Hindi ito totoo. Huwag mong pakinggan sila na nagsisinungaling. Yiking. Ito ang saan na ikaw ang nagbuhos. Kumusta ang lasa? Sa nakaraang buhay, hinira mo sa akin. Bahagya-bahagya kong babawiin. Lahat ng utang ko babawin ko. Bitawan mo na. Anong ginagawa mo? Para mo pa hindi pa sapat ang problema. Adidas, di ba? Umalis ka na sa akin. Umalis ka na. Yiking. Ikaw ang cute na maliit na ito. Ikaw ang nagdulot na mawalan pa ako ng trabaho. Abangan mo na lang. Umalis ka na. Puting hamog. Kasalanan namin ito. Naniwala sa mga chismis. Naiintindihan ka namin. Huwag mo sanang masyadong dalhin sa puso mo. Zishuang. Hindi na kami basta-basta. Maniniwala sa ibang tao. Huwag kang mag-alala. Palagi kaming susuporta sa iyo. Ang nakaraan, hayaan na nating lumipas. Wala akong pakialam. Itong mga tao na walang paninindigan. Mga magaganda ang sinasabi. Hindi ako maniniwala. Bai Shuang, ikaw ang may kasalanan. Pinagsabihan ako ng guro, at iniiwasan ng lahat. Maghintay ka sa akin. Hindi ko ito basta-basta palalampasin. Darating ang araw, na ikaw ay magbabayad. Zishuang, Bai Shuang, kakatanggap ko lang ng balita. Ayos ka lang ba? Tagapayo, magpapapahinga lang ako sandali. Ayos lang iyon. Tama, nagsimula na ang paaralan, na magbilang ng mga aplikasyon para sa tulong pinansyal. Sa mga nangangailangan, mabilis na bumalik sa silid-aralan at isumite ang mga dokumento. Sige, guro. Tara na, Bai Shuang. Susuportahan kita. Bai Shuang, huwag mong asahang makakakuha ka ng tulong. Gagawin kong hindi ka makabangon sa paaralang ito. Habang buhay kang hindi makatitig. Tawagin natin siya sa ating palakpakan. Bai Shuang. Bai Shuang. Tapos ka na. Bai Shuang. Gumastos ka ng pondo para bumili ng pinakabagong cellphone. Talaga namang magaling ka. Umalis ka na. Huwag kang magpakita dito at magpahiya. Mukhang magaling kang magpanggap na mahirap. Akala ko isa kang mapagmataas na sinungaling. Wala akong ganun. Talagang mahirap ang pamilya ko. Hindi ko kailanman naisip na bumili ng iPhone. Yiking, ulitin natin. Sa buhay na ito, hindi kita papayagang magtagumpay muli. Magandang araw sa lahat. Ako si Bai Shuang. Isa lang ang kamag-anak ko sa bahay, ang lola ko. Matanda na siya. At hindi na maganda ang kalusugan. Kailangan na lang niyang umasa sa pagkuha ng mga basura para mapanatili ang buhay. Aking pang-araw-araw na gastos. Lahat ay nakukuha ko sa pagtatrabaho araw-araw. Minsan nga, hindi pa kasya ang pambayad sa tuition. Kaya, nais ko, na sa pamamagitan ng tulong pinansyal para sa mahihirap na estudyante, matulungan ang aking pamilya, bawasan ang pasanin. Ay naku, magsisimula na namang magdalamhati si Bai Shuang. Maganda. Tama ang hinala ko. Yiking, malapit ka nang magbayad para sa iyong saloobin. Malinaw na nasa sentro ng lungsod ang bahay niya. Maraming bahay na inuupahan. Isang ganap na mayamang anak. Ngayon ay nagpapanggap na mahirap at nagdadalamhati.
para lang bumili ng bagong inilabas na iPhone. Hindi ko akalain na ganito pala si Baishuang. Mayaman na pero kumukuha pa ng tulong sa mga mahihirap. Sobrang makasarili. Kaya, ang mahal ng iPhone. Nagsinungaling siya para dito. Sobrang labis na iyon. Kung ang scholarship para sa mga mahihirap ay mapupunta sa mga katulad ni Baishuang, ano ang mangyayari sa mga tunay na nangangailangan? Wala na ang perang ito. May mga tao na maaaring hindi makapagtapos ng kolehiyo. Para sa kayabangan, bumibili ng iPhone na nagiging dahilan para sa mga tunay na mahihirap na estudyante na huminto. Hindi ba't masakit ang konsensya ni Baishuang? Hindi ba't siya'y naguguluhan? Baishuang, ang tulong pinansyal para sa mga mahihirap ngayong taon. Huwag mong isipin. Mukhang hindi naman ganoon kahirap ang sitwasyon niyo sa bahay. Itong pera, mas mabuting ibigay sa mga nangangailangan. Ang taon na ito para sa tulong sa mga mahihirap. Huwag mo nang asamin. Mukhang hindi naman ganoon kahirap ang sitwasyon niyo sa bahay. Mas mabuting ibigay sa mga nangangailangan. Tagapayo, talagang mahirap ang pamilya ko. Ano ang dapat kong sabihin para maniwala ka sa akin? Baishuang, tama na ang pag-arte. Ipakita mo ang ebidensya mo. Mukhang gusto mo lang makakuha ng scholarship para makabili ng branded na gamit. Okay. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang aking mga binili. Itong damit, 9 na piso 9. Itong pantalon, 5 na piso 9. Itong sapatos, itong medyas, 9 na piso 10 peres. Pwede bang isuot ang damit na 9 na piso 9? Pwede. Itong telepono. Gamit ko na ito 5 taon. Nababasag na ang screen pero ayoko pa rin palitan. Sa totoo lang, ayaw ko sanang sabihin ng ganito kaklaro. Ayaw kong magpakaawa kayo sa akin. Pero, pasensya na, Baishuang. Kami ang nagkamali sa iyo. Hindi ko akalain na ganito kahirap ang pinagdadaanan mo. Ako, hindi ko talaga dapat sinabi iyon sa iyo. Puting abo, sa ganitong sitwasyon, dapat sana ay nagsabi ka agad sa guro. Tingnan mo, naging ganyan na ang gulo ngayon. Guro, dapat sana ay nais kong ipaliwanag sa iyo ng pribado. Pero kanina, diretsong mong binaba ako. Guro, naniniwala ako na hindi ka ganoon. Wala kang pasensya. Di ba? May nagsabi ba sa'yo ng kahit ano? Kaya nagkaroon ka ng maling akala tungkol sa akin. Hay, hindi ko akalain na ganito kalalim ang isip ni Baishuang. Nakapaghanda na siya ng mga tala ng gastos. Sayang. Ang sapatos niya ang nagbigay sa kanya. Iyan ay isang bestseller ng Pamilya Bali. 5,800 yan. Hindi yan basta-basta mabibili sa Pinduoduo. Totoo yan. Ito ay limitadong edisyon mula sa Pamilya ng Balay. Ang presyo sa opisyal na website ay 5,080. Isang pares lang ng sapatos mo, katumbas na ng tuition namin sa 4 na taon. Bakit pa kailangan makipag-agawan sa amin? Sa tulong para sa mahihirap. Blanca, yung mga estudyanteng tulad mo na walang disiplina, hindi na karapat-dapat manatili sa klase namin. Guro, ipinaliwanag. Ako ay isang propesor sa universidad. Hindi ko kayang bumili ng sapatos na 58,000. At ikaw pa ang nagsasabi na mahirap ka. Manlilin lang. Suot ng mamahaling sapatos pero nagsisinungaling na mahirap. Sino ang niloloko mo? Mandaraya. Mandaraya. Sobrang labis na ito. Gumamit ka pa ng ganitong paraan para makakuha ng tulong. Agad na ibigay ang pagkakataon. Sa mga talagang nangangailangan, sobrang nabigo mo ako. Mga estudyanteng gaya mo na Mandaraya, hindi ka dapat na manatili sa aming paaralan. Ngayon, ikaw ay tinanggal. Tagapayo, talagang may problema ang pamilya ko. Ako, Baishuang. Baishuang, matagal na kitang pinayuhan na dapat maging tapat sa buhay. Huwag maghangad ng kasinungalingan. Ayos na ba ito? Nahuli ka na ng lahat, di ba? Baishuang, sa hinaharap, kailangan mo nang umasa sa sarili mong pagsisikap para kumita. Huwag ka nang umasa sa pagsisinungaling para makakuha ng benepisyo. Yikingking, sa tingin mo, talaga bang mananalo ka? Bumalik sa buhay. Paano ako magiging walang paghahanda? Kaibigan ng mamamahayag, dito ka pumunta. Ang estudyanteng mahirap na hinahanap ninyo, si Baishuang. Nasa dito. Siyam. 8. 7. 6. 5. 4. Talagang matapang ka. Wala bang nagturo sa iyo sa bahay na maging tapat? Ngayon, bilang tagapayo, inuutusan kita na ikaw ay tinanggal. Ngayon, lumayas ka agad. Guro, hindi talaga ako nagsisinungaling.
Talagang papalayasin mo ako sa paaralan. Kayo dalawa, itapon niyo siya palabas. Huwag niyo nang polusyonan ang hangin sa klase namin. Tumigil ka. Excuse me. Nandito ba si Baishuang? Saan nanggaling ang pulubi na ito? Nakadiri at mabaho. Umalis ka na. Huwag mong guluhin ang klase namin. Narito ang silid-aralan. Hindi ito lugar na dapat mong puntahan. Magsimula ka nang umalis. Lola, bakit ka nandito? May nangyaring masama ba? Nag-aaral ka na sa kolehiyo ngayon. Gusto ng lola na magbigay sa iyo ng kaunting pera para makakain ka ng mas mabuti sa paaralan. Kumain ka ng mas mabuti. Ito ang mga ipon ko sa mga nakaraang buwan. Mula sa pagkuha ng mga basura. Naipon kong pera. Hawakan mo na. Bakit walang tao? Baka mali ang silid-aralan. Lola, ayos lang ako dito. Inaalagaan din ako ng mga kaklase. At sinabi ng guro na ang tulong para sa mga mahihirap ay malapit ng maayos. Tingnan mo ang sitwasyon sa bahay nila. Mukhang talagang mahirap sila. Baka naman nagkamali tayo sa kanya dati. Ganon ang trato natin sa kanya kanina. Pero siya pa ang nagsalita para sa atin. Talagang hindi tayo mabuti. Guro, salamat po. Dahil sa tulong pinansyal na ibinigay ninyo kay Shuang-Shuang. Dahil dito, mayroon na kaming pera. Si Shuang-Shuang ay makakapag-aral ng mapayapa. Talagang maraming salamat po. Lola, sobrang bait niyo po. Ito ay dapat naming gawin. Naku, maloloko ang guro. Hindi siya totoong lola ni Baishuang. Siyang inupahan na aktor. Hindi magkamukha ang dalawang tao. Paano sila magiging mag-grandfather at granddaughter? Si Baishuang ay handang gawin ang lahat para makuha ang scholarship. Talagang walang pinipiling paraan. Si Baishuang ay handang gawin ang lahat para makuha ang scholarship. Talagang walang pinipiling paraan. Sa ganitong pananaw, mukhang talagang magkaiba sila. Si Baishuang ay maputi. Itong matandang babae ay maitim at magaspang. Hindi rin tugma ang mga mukha. Baka totoo nga ang sinabi ni King King. Baka artista lang na kinuha. Gumagawa ng lahat para makakuha ng tulong. Si Baishuang, kung talagang may problema ka, pwede kang mag-apply ng tapat. Bakit kailangan pang ganito? Katapatan, para sa atin mga estudyante. Napakahalaga nito. Baishuang, ikaw ay tinanggal na. Bakit hindi mo padalhin ang iyong lola? Palayo dito. Guro, naiintindihan mo ng mali. Ako talaga ang lola ni Shuang-Shuang. Pinalaki ko siya mula pagkabata. Paano ako magiging nag-aarte? Guro, hindi mo pwedeng gawing ganito ang anak mo. Tumigil ka na. Kitang-kita ko na. Malinaw na ikaw ang aktor na hinanap niya. Umalis ka na agad. Umalis ka na. Guro, hindi ako pwedeng mapatalsik. Ako lang ang nag-aaral sa aming baryo, na nakapagtapos sa kolehiyo. Balak ko pang bumalik pagkatapos mag-graduate para magturo. Para matulungan ang mas maraming bata na makaalis sa bundok. Ganito talaga ang iniisip mo. Si Baishuang pa na kahit ang ayuda sa kahirapan ay nanloloko pa. At sinasabi pa na magtuturo pagkatapos mag-graduate. Tagapamahala, huwag kang basta-basta maniwala sa kanya. Huwag ka nang magpanggap na naaawa. Walang tulong ngayon ni isang ayuda. At ikaw pa ang tinanggal. Ako. Guro, pakiusap, huwag mong tanggalin si Shuang-Shuang. Mabait siyang bata talaga. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Ako ang nagdulot ng maling pagkaintindi sa inyo. Kasalanan ko. Ang nagdulot ng maling pagkaintindi sa inyo. Lola, Guro, pakiusap. Bumangon ka na, Lola. Pakiusap. Gusto lang niyang mag-aral ng mabuti. Lola, bumangon ka. Lola, pasensya na. Kasalanan ko ito. Kailangan ko talagang isipin na makapasok sa universidad na ito. Akala ko ay mga guro at kaklase. Lahat sila ay mababait. Nagkamali ako. Guro, ayaw na namin ng tulong. Pakiusap. Huwag mong dismiss si Shuang-Shuang, okay? Buti na lang andyan ka. Kung hindi, naloko na kami ni Baishuang. Hayaan mong gamitin niya ang ayuda para magwaldas. Huwag kang magpapahirap dito. Lahat kayo umalis na. Kung magagalaw mo pa ang lola ko. Baishuang,
Tapos na ba ang eksena? Alam ko na. Palagi kang nagsisinungaling. Ginoong Liu, nasaan si Baishuang mula sa inyong klase? Pakilabas siya agad. Director, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Naka-expel na siya sa akin. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na i-expel siya? Buksan mo ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Ano ito? Dagang Liang, mahigit 20 taon. Ang nag-iisang estudyante sa kolehiyo. Anong kinalaman nito sa paaralan natin? Ano bang koneksyon nito? Tagapayo, huwag mo munang isipin ang dyaryo. Nandito pa si Baishuang, nakakaabala. Agad mo siyang paalisin. Tayo, kailangan pang ayusin ang tungkol sa tulong. Panggagaya, may mukha ka pang manatili dito. Sandali lang, buksan mo ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Tingnan mong mabuti, nasa itaas ay pumasok. Puti. Puting hamog. Sa dulang bundok, halos 20 taon. Ang nag-iisang estudyanteng kolehiyo. Paano ito posible? Impossible. Araw-araw siyang nakasuot ng branded. Paano mangyayari iyon? Galing siya sa mahirap na lugar. Siguradong mali ang nailathala sa dyaryo. Ginoong Ye. Mula nang magsimula ang klase, hindi ko kailanman ikaw na-offend. Bakit mo ako sinisisi ng diretsyo? Bakit mo ako inaakusahan ng ganito? Ikaw ay naging mayamang may-ari na ng yaman ni Yu. Bakit? Ayaw mong pakawalan ako. Isang ordinaryong estudyante lang ako. Maaari po bang itanong? Ikaw talaga ba? Ang prinsesa ng pamilya eh. Alam ba ng magulang mo na ganito ka nakikitungo sa mga kaklase mo sa eskwela? Dahil basa? Ang pagkatao ni Kingking, ang dahilan kung bakit pinapaniwalaan nila ang mga sinasabi niya. Yi Kingking, sinasabi mong imposibleng mangyari, kaya't ipakita ang ebidensya. Kung hindi mo maipakita ang ebidensya, ay may kaparusahan ka. Ebidensya. Nandito ang ebidensya. Nakasapatos siya. Ngunit ang sapatos ng pamilya Bali. Sa mga mahihirap na lugar, mula sa mga bata, na lumalaki sa kahirapan, paano sila makakabili ng ganitong mga branded na sapatos? Talagang sapatos ng pamilya Bali ito. Walang mali sa logo at pagkakagawa. Magkano na ang presyo sa merkado? Kumusta, classmate ang Baishuang? Saan mo nakuha ang sapatos na to? Binilhan ka ba niyo sa bahay? Yung sapatos na to, binilhan ko si Shuang. May mali ba sa ginawa ko? Narinig naman ng lahat, di ba? Itong sapatos ay ibinigay sa kanya ng lola niya. Ibig sabihin, hindi talaga sila mahirap. Gusto lang niyang magpanggap na nagkukunwaring mahirap para makuha ang scholarship. May ebidensyang malinaw. Anong karapatang manatili ka pa dito? Bakit hindi ka pa umalis? Manloloko. Mabilis na umalis ka sa paaralan. Wala kang karapatang manatili dito. Ibigay mo ang pondo para sa mga mahihirap. Ibigay mo ito. Ako ang talagang nangangailangan. Tulad mo, mga mayayaman. Bakit ka nag-aangkin ng pwesto? Hindi ganito. Mga bata, makinig kayo sa akin. Lola, itong sapatos. Lola, may dala ka pang ibang damit at sapatos. Kung gusto ninyo, kunin nyo lang. Hoy, Baishuang, ang laki ng usapan mo. Kahit pa mga mamahaling gamit, lahat ay nakalagay sa bag na gawa sa balat ng ahas. Sinasadya bang magpanggap na mahirap? O iniisip mo na hindi pa kami nakakita ng mundo? Ginoong Ye, kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo lahat. Nabaliw ka ba? Ano itong mga maruming bagay na ito? Ito ang mga ito, ay mga itinapon ng lola kanina. Nakinuha. Sa tingin niya, maaari pang isuot. Kaya dinala niya sa akin. Nakita kong gusto ng lahat, kaya naisip ko, ibinabahagi ko ito sa lahat. Ang mga mansa na ito, na parang matagal nang naipon na alikabo, at mga tira ng pagkain. Hindi mukhang galing sa tao. Talaga ba? Sinuot niya talaga, ang damit na kinuha mula sa basurahan. Yung mga sikat na brand dati. Ganon din ba ang pinagmulan nila? Sana mamatay na ako. Kakaboses ko lang kay Baisho ang kanina. Nalaman ko na hindi pala madali ang buhay niya. Lahat ito dahil kay Kingking. Siya ang nagpasimula at nagpasiklab. Nagbibigay ng palatandaan na si Baishuang ang tunay na mandaraya. Ngayon lang namin na-realize, hindi na ako kasali dito. Ikaw ang gustong maniwala. Kumusta, classmate Baishuang? Ito ba? Mga pinulot mo ba mula sa basura? Hindi lahat. Narinig mo na, di ba? Inamin niya mismo. Hindi talaga siya mahirap. Palagi lang siyang nagsisinungaling. Tama si Kingking. Baishuang, mas mabuting magpakatotoo ka na. Kung hindi, hindi ka palalampasin ng paaralan. Mahal na kapatid na mamamahayag, natatakot ako. Sa harap ng media,
Namangahas na banta ang mga estudyante. Director Lay, kailangan nang ayusin ang ugali ng inyong paaralan. Dapat itong baguhin. Tumahimik ka. Sasabihin mo na lang mamaya, kung magsasalita ka ng masama tungkol sa paaralan. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. At yung suot mo ay, yung mga damit ko. Maliban sa mga nakuha ni Lola, marami pang iba, mga donasyon. Yung sapatos ko, nasa listahan ng mga nag-donate. Noong nakaraang taon, nakalathala pa nga sa balita. Nahanap ko na, sabi sa balita, may mabuting tao na nag-donate ng mga gamit sa Daliang Shan. Kasama rito ang sapatos ng pamilya Bali. Nakasingkulay ng kay classmate Bai Shuang. Shuang. Kasalanan ng Lola. Nakita kong maganda ang sapatos na ito. Kaya pinasuot ko sa'yo. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Hayaan mo na ang paaralan. Nahihirapan ka. Ngayon pa rin gustong tanggalin ka. Lola, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Sabi ng instruktor na suot ko ang mga branded na sapatos. Hindi ako maituturing na mahirap. Hindi nila ako binibigyan ng tulong para sa mahihirap. At gusto pa akong tanggalin. Guro na ito. Sa isang pares lang ng sapatos. Nakatukoy na hindi mahirap ang estudyante. At gusto pang tanggalin siya. Pakiusap kayo. Huwag ninyong tanggalin ang apo ko. Hindi madali para sa kanya makapasok sa kolehiyo. Hindi ninyo pwedeng husgahan dahil lang sa isang pares ng sapatos na napulot. Sira na siya. Kung hindi maayos na mahahawakan ang bagay na ito ngayon. Kapag nag-post ang mga mamamahayag online, tiyak na maapektuhan ang reputasyon ng paaralan. Gino, maging kalmado kayo. Kami, hindi namin alisin si Bai Shuang. Liu Goking, ikaw na isang tagapayo. May karapatan ka bang mag-expel ng estudyante? Hindi. Hindi ko kasalanan. Si Ye Qingqing ang lahat. Siya ang araw-araw na nagsasabi sa akin sa tainga na si Bai Shuang. Sabihin kay Bai Shuang, nagsusuot ng mamahaling gamit, nagpapanggap na mahirap. Hindi ko rin siya maiisip na mali. Sabi niya na si Bai Shuang ay, para lang lokohin ang scholarship, para makabili ng iPhone. Ako ang namisinterpret kay Bai Shuang. Lahat ay dahil sa iyo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Siyempre, ikaw mismo. Ang may problema kay Lola Bai Suang. Naisip mong nawala ang mukha ng paaralan. Gusto mo siyang paalisin. Anong karapatan mong ibalik ang puti? Kalokohan. Sinasabi mo bang naglakas loob kang saktan ako? Tumigil kayong dalawa. Liu Goking, tinanggal ka na sa trabaho. Ye Qingqing, may parusa kang natamo. Mananatili ka sa paaralan para sa pagsusuri. Hoy, magandang araw po. Ako po si Bai Shuang, estudyante ngayong taon sa Daliang Shan. Nakapasa sa kolehiyo. Narinig ko po na pupunta kayo sa paaralan para mag-imbestiga. Maaari po bang itanong na maayos ang inyong interview sa ikalawang araw ng pasukan? Sige po. Maraming salamat. Hindi ako pwedeng tanggalin. May pamilya akong kailangan suportahan. Director. Bai Shuang, maghintay ka sa akin. Hindi pa tapos ang usapan na ito. Okay mga kaklase. Matapos ang masusing investigasyon, ngayon ay maaari nang kumpirmahin. Si Bai Shuang ay kwalipikado sa lahat ng kondisyon para sa tulong pinansyal sa kahirapan. Ngayon, kami ay opisyal nang magbibigay ng alokasyon para sa tulong pinansyal sa kahirapan kay Bai Shuang. Nakaraang buhay, walang tulong pinansyal ako. Kaya't kailangan kong magtrabaho ng 3 trabaho araw-araw para makaraos. Sa huli, napagod ako at nagkaroon ng atake sa puso at namatay. At sa buhay na ito, nakakuha ako ng tulong. Hindi ko napapayagang mangyari ang trahedya. Ang paaralan ay magpapatuloy na iayos ang mga proseso ng pamamahala. Iwasan ang ganitong uri ng insidente. Kaibigan, Bai Shuang, matapos mong makuha ang tulong na ito, susunod, mayroon ka bang tiyak na plano? Yung pera, gusto ko munang gamitin para sa gamot ng lola ko. Ang natitira, para na rin sa panggastos sa buhay at matrikula. Salamat sa paaralan. Salamat sa mabuting tao. Kaklase na si Bai Shuang. Noon ay nagkamali kami sa'yo. Pasensya na talaga. Sa hinaharap, kung may kailangan kang tulong, sabihin mo lang. Kahit sabihin pa namin, si Ye Qingqing ang may kasalanan. Palagi niyang pinagsiselos at nagkakalat ng chismis. Ngayon, hayaan mong imbitahan ka namin at ang lola mo para kumain. Bilang pasensya na rin. At para rin sa selebrasyon. Hello, Kuya Guchen. Nagawa mo na ba ang mga bagay sa bahay? Kailan ka darating sa paaralan para mag-report? Kung hindi ka pa darating sa paaralan, mapapahamak na ako kay Bai Shuang. Hindi na ako makatiis sa paaralan. Qingqing, huwag kang mag-alala. Sa ilang araw, babalik na ako sa paaralan. Alaynan. Bai Shuang. Si Guchen ay aking kasintahan.
ang magiging tagapagmana ng Yu Group. Sobrang mahal niya ako. Maghintay ka lang at makikita mo. Lola, nandito na ako. Bakit ngayon ka lang bumalik? Nakapagluto na ako ng lugaw. At mayroon pang paborito mong inasal na pipino. Maraming bote ngayon. Naglakad ako ng 2 kalye pa. Pagod ka na ba? Ilang taon na ba ito? Mas mataas ka na kaysa sa lola. Ang maliit na katawan na ito. Kaya nang magdala ng maraming bote pa uwi. Lola, 18 na ako. Hindi na ako bata. Dapat ay tumulong na ako sa iyo. Nga. 18 na. Tumatanda na ako. Naintindihan ko na rin. May mga bagay na dapat sabihin sa'yo ni Lola. Lola, anong nangyari sa'yo? Shuang-shuang. Makinig ka kay Lola. Hindi ka tunay na apo ng Lola. Matanda na ang Lola. Hindi siya makakapag-alaga sa'yo palagi. Hawakan mo ang maliit na gintong kandado na ito. Dapat ay makikita mo ang iyong tunay na mga magulang. Lola, anong sinasabi mo? 18 taon na ang nakalipas. Ikaw ang Lola. Nasa kanto. Sa tabi ng basurahan. Na nakuha mo mula sa basura. Yung babae na nag-iwan sa'yo noon. Yung mukha niya. Malinaw na nakita ni Lola. Kagaya ni Ikingking na inakusahan ka ngayon. Magkapareho sila ng hitsura. Lola, totoo ang sinasabi mo. Totoo nga. Sa loob ng maraming taon. Hindi sinabi sa'yo ng Lola. Dahil natatakot siyang malaman mo. Hindi mo ito matatanggap. Yikingking, hindi nakapagtataka na lagi mo akong tinutukso. Alam mo na ba noon pa na ako ang tunay na Yejea Ganjin? Lola, may mahalaga akong kailangang gawin. Babalik ako agad. Magpakatatag ka sa ibang bansa. Katatapos lang tumawag ni Guchen at sinabi na pinbuling si Kingking sa paaralan. Sino ang may ganang humawak sa tao ng pamilya niya? Gusto kong makita kung sino ang may ganang gawin iyon. Pupunta muna ako sa paaralan. Ayan, Gil. Ye, pakiusap, sandali lang. Ayan, Gil. Ye, pakiusap, sandali lang. Ikaw, bakit parang kamukha kita? Ayan, Gil. Ye, huwag kang magulat. Siyempre, ako nga yung sinasabi mo, nang aapi kay Kingking na kaklase. Pero hindi ganun ang sitwasyon. Pakiusap, pakinggan mo muna ako. Pasensya na talaga. Sobrang pinapabayaan namin si Kingking. Hindi namin siya naituwid ng maayos. Pasensya na at nagdusa ka. Babayaran namin ito ng maayos para sa iyo. Sana magkasundo kayo sa paaralan. Na maayos. Talagang pinalalambing ng pamilya iya si Kingking. Kahit ang mga inaapi niya, ay tila hindi gaanong mahalaga. Pero ayos lang. Gusto ko lang ang pagiging anak na babae ni Ie sa pamilya niya. Ginoo Ye, sa totoo lang, hindi ako pumunta ngayon para magreklamo. Ito ay isang maliit na ginto na susi na tanging ang pamilya ilang ang may. Paano ka magkakaroon ng anak? Hindi ba? Kung hindi ako nagkakamali, dapat kitang tawaging nanay. Walang duda. Walang duda. Kasing-kasing mo ako noong bata pa ako. Ngunit, ang pakiramdam na ito ay kakaiba. Hawak ang kanyang kamay, nang may isang di maipaliwanag na pakiramdam ng malapit. Ganito ang pakiramdam. Hindi ko pa nararamdaman ito kay Kingking. Siguro siya talaga ang aking anak. Ginoong Ye. Hindi ko alam kung bakit. Pag nakita kita, pakiramdam ko ay sobrang malapit sa akin. Parang may likas na koneksyon kami. Ye Kingking.
Kakainin pa lang natin ang ating utang. Simula pagkabata ko, wala akong ina. Ako ay pinalaki ng lola ko. Kung makikilala tayo, maaari akong magising na nakangiti sa panaginip. CJ, gagawin na natin ang test. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Pakitingnan. Aking anak na babae. Talagang ikaw. Sa mga taong ito, marami kang naranasang hirap sa labas. Siyempre, kasalanan ng mga magulang na hindi ka agad natagpuan. Walang anuman, mama. Ngayon, nagkakilala tayo. Masaya na ako. Sawang-sawa na. Shuang-shuang. Dapat sana ay. Nakuha na natin siya agad. Pero, si Kingking kasi lumaki kasama namin mula pagkabata. Palagi niyang inisip na siya ang tunay na anak namin. Natakot ako na baka hindi niya matanggap agad ang katotohanan na ito. Inay, ganito rin ang iniisip ko. Ngayon, baka masyadong maaga para sabihin kay Kingking tungkol dito. Natatakot ako na hindi siya makaramdam ng maganda. Mas mabuting bigyan natin siya ng kaunting oras. Hayaan siyang unti-unting makasanayan. Shuang-shuang. Talagang napakamaunawain mo. Ganyan si Kingking sa iyo dati. Isinasaalang-alang mo pa rin siya sa lahat ng bagay. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa kanya ng maayos mamaya. Dapat ay matuto siya mula sa iyo. Hindi ako nagkamali sa hula ko. Pamilya ng Ye. Hindi niya talaga alintana kung sino ang tunay na anak na babae. Pero ayos lang. Basta't handa nilang ibigay sa akin ang mga resources. Sapat na iyon. Magandang anak, ang bait-bait mo. Sobrang nasasaktan si nanay. Dalhin mo na muna ang baon mo. Nandyan ang 3 milyon. Bumili ka ng gusto mo. Huwag kang magtipid. Nanay, hindi na kailangan. Sobrang dami nito. Nais tumanggi ngunit sabi. Kaya't nagiging mahalaga. Kunin mo na. Isipin mo na lang ito bilang kaunting kabayaran mula kay mama. Salamat, mama. Sisikapin kong makisama ng mabuti kay Kingking sa paaralan. Talagang magiging maayos ang aming samahan. Bai Shuang, bakit hindi ka man lang nag-ayos sa paaralan? Nang maayos, nakita pa kita kahapon, na namumulot ng bote sa basurahan. Amoy basura ka. Ang disgusting. Napakaawa-awa mo naman. Gusto mo ba, na mag-donate ako ng pera sa'yo? Para hindi ka na kailangan pang mag-commute pagkatapos ng klase. Kailangan pang maghirap sa pagkuha ng basura. Sobrang salamat sa iyo. Talagang mabait ka. Kaya, hindi na ako magpapakaawa. Huwag kang masyadong mapagsamantala. Bakit humihingi ka pa ng pera? Wala ka bang hiya? Talaga ba? Hindi nais ni Yanji. Yan na tunay na tulungan ako. Napakabait mo. Dapat hindi mo ako lolokohin, di ba? Si Kingking ba ay hindi galing sa mayamang pamilya? Bakit siya ganito kakunti? Mas mayaman, mas kuripot. Nagsabi ng tutulong pero nagbago ng isip. Walang kahit kaunting katapatan. CJ. Maraming salamat sa iyo, Ginoong Ye. Talaga namang, mabait, na tao, ka. Kingking. Kuya Guchen. Siya. Siya. Sobrang tamis ng candy. Dalhin mo ito para matikman ni Lola. Siguradong magugustuhan ni Lola. Hindi ka ba tumitingin habang naglalakad? Nabangga mo yung candy kong chocolate. Dapat kang magbayad. Tumakbo paakyat yung bata. Habulin mo agad. Huwag mong palampasin. Ang lamig. Bakit sobrang lamig nitong basurahan na to? Salamat sa pagligtas mo sa akin. Ako ang batang lalaki ni Gu. Katatapos lang bumili ng isang kumpanya. Malapit nang mag-bankrupt. May galit ang may-ari noon. Kaya nag-hire ng tao para kidnapin ako. Anong kumpanya ang nag-kidnap sa akin? Hindi ko maintindihan. Pero binagsak mo ang aking tanghulo kanina. Kailangan mo akong bayaran ng isang bago. CJ, bibili ako ngayon. Maghintay ka dito. Shuang-shuang. Uwi na tayo para kumain. Lola, nandito ako.
Sisiguraduhin kong mahahanap kita. Ibibigay ko sa iyo ang pirasong asukal na ito. Kuya Guchen, dumating ka na sa wakas. Kakatwalang, niloko ako ni Baishuang ng 100,000 yuan. Nagmamalaki pa siya sa paaralan, na nagkakalat ng chismis tungkol sa akin. Ikaw, kilala mo ako. Tayo, nagkita na noon. Siyempre kilala kita. Ikaw yung nasa balita. Yung nag-iisang nakapagtapos sa Daxiang siya sa loob ng 20 taon, di ba? Umaasa sa simpatya dahil sa pagiging mahirap. Para makapasok sa universidad, isang mahirap na estudyanteng walang pagkakakilanlan o background. Masyadong matapang. Namang buli sa fiance ko na si Guchen. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Fiance. Hindi mo nga alam yan. Gu Xiao. Ngunit siya ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa bansa, ang Gu. Nailigtas siya ni Qingqing noong bata pa sila. Matagal na silang nakatakdang ikasal. Sila nga, ay talagang para sa isa't isa. Mag-sorry ka na agad. Kung hindi, may mangyayari sa'yo. Yi Qingqing, noong bata ka, nailigtas mo si Guchen. Talaga. Siyempre, hindi ako ang nagligtas kay Kuya Guchen. Ikaw ba? Laging ganito si Baishuang. Dahil sa kanyang kahirapan. Naiinggit lang siya sa magandang kalagayan ng pamilya ko. Galing siya sa feeling is din. Paano mangyayari yon? Noong bata pa ako, nailigtas ko si Kuya Guchen. At saka, mayroon pa akong tali ng buhok bilang patunay. Sa nakaraang buhay, di nagtagal matapos ang insidente ng tulong pinansyal para sa mga mahihirap. Namatay ako sa puso atake. At sa panahong ito, patuloy pa rin ang tugtugin ng puso ni Qingqing. Hindi ko alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Anong saloobin ang kanyang ilalabas. Kailangan mabilis ang reaksyon sa sandaling iyon. Baishuang, agad mong humingi ng tawad sa aking kasintahan. Talagang hangal si Guchen na ito. Hindi niya makikilala ang tunay na nakatulong sa kanya. Humingi ka ng tawad, hindi mo naririnig. Huwag nang sayangin ang oras ng lahat. Kahit nagaling ako sa Daliang Shan. Pero para mapag-aral ako, lola ko. Palagi siyang nasa loob ng urban village. Nagre-renta ng murang bahay. Huwag ilihis ang usapan. Humingi ka ng tawad. Nakakabahala. Bakit ganito ang tingin ko sa kanya? Parang nasasaktan ako. Siyang nananakit kay Qingqing. Hindi ko dapat maramdaman ito para sa kanya. Kaklase na si Guchen. Talagang hindi kita niloloko tungkol sa pera ng fiance ko. Mahal ko, dahil nakitang mahirap ang pamilya ko. Siya ang kusang nag-donate sa akin. Ako, kailan ko pa nasabi na gusto ko? Dati ay ayaw ko pang pumayag. Ngunit siya ay nagpilit na ibigay ito sa akin. Sabi niya, gusto niyang makapag-aral ako ng walang alalahanin. Classmate, tama na kanina. Nagpasalamat na ako sa iyo. Bakit ngayon ayaw mo nang aminin? Na, si Qingqing mismo ang nagsabi na magbibigay siya ng pera kay Baishuang. Pero hindi tumutupad sa salita. Ganyan talaga ang ugali ng mayaman. Nonsense ka. Sa harap ng lahat, ikaw mismo, ang sadyang humingi ng pera kay Qingqing Jai. Kaya hindi niya mapigilang ibigay sa'yo. Ginoong Ye, kung talagang ayaw mong tumulong sa akin, magsabi ka na lang ng diretsyo. Kahit na mahirap ang buhay ko, may dignidad din ako. Hindi ako manghihingi ng limos mula sa iba. Ang perang ito, ibabalik ko sa iyo. Ay, Kuya Guchen, anong ginagawa mo? Hindi madali para sa mga batang nasa bundok na makapag-aral sa kolehiyo. Itong pera, hindi ito malaking bagay sa amin. Tanggapin mo na. Mag-aral ka ng mabuti. Huwag mong sayangin ang mabuting intensyon ni Qingqing. Guchen, hindi mo akalaing sa harap ko. Pinagtanggol ang cute na ito. Guchen, hindi mo akalaing sa harap ko. Pinagtanggol ang cute na ito. Si Qingqing ay talagang nagmura sa akin sa publiko. Mukhang talagang naiinis na siya. Kung ganun, bakit hindi ko na lang dagdagan ang apoy? Para mas mahirapan pa siya. Qingqing, paano mo nasabi ang ganitong bagay? Noon, napakabait mo. Maamo, bakit ngayon ang sama mo na? Kuya Guchen, hindi ko sinasadyang gawin yun. Sobrang galit lang talaga ako. Natakot ako na baka manloko ka niya. Kasalanan ni Baishuang. Kung hindi siya, bakit ganito si Kuya Guchen sa akin? Dati, hindi siya kailanman naging ganito sa akin. Kailangan kong ipakita sa kanya ang tunay na pagkatao ni Baishuang. Noong bata pa ako, siya ang tumulong sa akin, si Qingqing. Ang mahal ko rin ay si Qingqing. Paano ko maaring gawin ito para sa ibang tao? Sisiya siya. Baishuang, hindi mo lang pinahihirapan si Qingqing. Ninanakawan mo pa siya ng pera. Magsimula ka na. Ginoong Guchen. Salamat sa iyo. Talagang isa kang mabuting tao. Ikaw at si Class Myung Ye. Kayong dalawa. Talagang tamang-tama kayong magkapareha. Babalik ako ngayon at sasabihin sa lola ko. Papasabihin ko sa kanya na ipagdasal kayong dalawa. Naway pagpalain kayo ng kaligayahan. At kasiyahan. Talagang swerte ko. Makakapag-aral sa kolehiyo. At makakatanggap pa ng inyong tulong. Ngunit sa aming ngayon, maraming bata ang hindi makapag-aral. Talagang kawawa ang mga bata sa Daliang Shan. Nagdesisyon na ako. Pagbalik ko, ibibigay ko ang mga hindi na ginagamit na gamit. At damit. Lahat ay inayos na. Ipamimigay na. Mga bata,
Araw-araw ay naglalakad ng malayo papunta sa paaralan. Hindi ko talaga alam. Kailan kaya? Maaari pa kayang magkaroon ulit ng isang estudyante sa kolehiyo. Ginoo Wang, agad na mag-donate ng 500 milyon sa daliang siyan. Maghanda pa ng mga damit, mga libro, at mga gamit pang-aaral na dadalhin. Siguraduhin ang mga batang naroon ay may pag-aaral, may mababasa. Siguraduhin ang mga batang naroon may paaralan, may libro. Kuya Guchen, nabaliw ka na. Bakit kailangan mag-donate ng ganun karaming pera? Para sa mga mahihirap na bata, hindi ba mas mabuti kung itago na lang natin para sa sarili natin? Classmate Guchen, talagang mabuting tao ka. Tunay kang mabait. Yung mga batang doon sa amin, tiyak na mananatili sa kanilang alaala ang tungkol sa'yo. Siguro, Chen, yung mga batang doon sa amin, araw-araw naglalakad ng 2 oras sa bundok. Nagmumula pa bago sumikat ang araw. Ngayon, madulas ang daan sa taglamig. Lalo na mapanganib. Ginoong Wang, magpadala ka ng isa pang grupo ng mga manggagawa doon para ayusin ang isang maayos na daan sa daliang siyan. Dapat tiyakin ang kaligtasan ng mga bata sa pagpasok sa paaralan. Kuya Guchen, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya. Sa mga ganitong liblib na lugar, ang paggawa ng kalsada ay talagang sayang lang. Ginoong Guchen, dadalahin ko na ang magandang balitang ito. Sa punong bayan, ang aming daliang siyan ay laging aalala sa iyong kabutihan. Ginoong Ye, yung hair tie na hawak mo, totoo bang sa'yo yan? Ikaw, isang mayamang dalaga. Bakit gumagamit ng ganitong sirang hair tie? Kuya Guchen, huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Si Baishuang, ang cute na ito. Alam ba niya ang tungkol dito? Hindi, si Kuya Guchen ay akin. Ang anak ng Ye ay akin din. Sino ang may lakas na humadlang sa akin? Hindi ko siya palalagpasin. Kuya Guchen, hindi mo naman talaga siya paniniwalaan, di ba? Sa tingin mo, hindi ako ang taong nagligtas sa iyo. King, ako, nakuha pa rin ni Baishu ang kanyang plano. Hindi naniwala si Kuya Guchen sa akin. Pero ako naman ang nagligtas sa kanya. Nagtago kami sa likod ng basurahan. Nabagsak pa ang aking tanghulo dahil sa kanya. Paano nangyari yon, King? Nakita ko lang na sobrang kawawa siya. Kaya ako'y nahahabag. Ikaw ang taong nagligtas sa buhay ko. Siyempre, ikaw ang paborito ko. Sisiguraduhin kong mahahanap kita. Ibibigay ko sa iyo ang mga asukal na prutas na ito. Ang kapatid na ito ay tagapagmana ng pamilyang Yu. Hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon. Kamusta ka na? Ito ba ay hindi ang akin? Na naiwang hair tie noong bata ako. Bakit nandito ito sa iyo? Talagang iyo ang hair tie na ito. Ikaw nga ang batang. Nagligtas sa akin noon sa eskinita. Nga. Meron ka pang utang sa akin na isang string ng candied hawthorn. Hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon na bayaran ka. Kaya pala, parang pamilyar yung lola na yun. Si Baishuang pala yung batang babae na yun. Hindi ko talaga pwedeng ipaalam kay Guchen ang totoo. Kung hindi, siguradong aalis siya sa akin. Baishuang, huwag mong akalaing makukuha mo ang lahat sa akin. Baishuang, alam mo ba kung anong bulaklak ito? Juliet Rose. Nabenta ito sa auction. Sa halagang 3 milyong pounds. Ikaw, isang mahirap na estudyante. Marahil hindi mo pa ito nakita. Huwag mong akalaing na dahil nag-donate si Ginoo Gu sa inyong baryo, ay tunay kang nakapasok. Sa kanyang mata, sasabihin ko sa'yo. Hindi ka kailanman makakatulad kay King. King, ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Huwag mag-alala, lagi akong magiging mabuti sa iyo. Isa lang akong mahirap na estudyante. Talagang hindi ko pa nakita. At wala rin akong narinig na ganitong mahalagang bulaklak. Kapatid na Ye, ilagay mo ang bulaklak na ito sa silid-aralan. Gusto nilang buksan ang aming mga mata, yung mga walang karanasan. Kami na walang alam. Si Ye ay napakabuti. Kahit na ngayon ilagay pa ang bulaklak na ito sa harap ko at harangan ang paningin ko sa blackboard. Hindi ako magrereklamo kahit kailan. Tama nga. Ang laki ng bulaklak na ito na nakalagay dito. Natakpan na ang buong pisara. Nasa likod ako. Paano ako makakapasok sa klase? Ye King, pwede bang alisin mo ang bulaklak? May allergy ako sa pollen. Kung magpapatuloy ka sa paglanghap nito, mabibingi na ako. King, pupunta muna ako sa sasakyan.
Bai Shuang. Sa pagkakataong ito, gusto kong mamatay ka. Yi Qingqing. Dahil itinayo mo na ang entablado, hindi kita sasamahan sa palabas. Sayang lang. Nakakabahala. Bakit bigla akong nahirapang huminga? Baka dahil sa silid-aralan. Sobrang sikip. Bai Shuang, hintayin mo lang. Itong pulbos na ito ay espesyal na inihanda para sa'yo, para sa iyong sakit sa puso. Gamot. Gamot. Nasaan ang gamot ko? Hinahanap mo ba ito? Sayang naman. Hindi na ito sa'yo. Nagrereklamo ang puso ko. Ibigay mo sa akin ang gamot. Pakiusap. 2. Ah. Sobrang labis ka na. Bai Shuang, ang pangit ng kulay ng mukha mo. May masakit ba sa iyo? May sakit ako sa puso. Bilisan mo. Tumawag ka ng 120. Ihatid mo ako sa ospital. Magpanggap ka pa. Wala talaga siyang sakit. Buntis na siya ng 2 buwan. Gusto niyang makahanap ng kasama para dalhin siya sa ospital. Tapos isisi ang bagay na ito sa ibang tao. Sai, sino man ang magdadala sa kanya, ay maghihintay na maabala niya ng buong buhay niya. Sa nakaraang buhay, ginamit niya ang parehong boses para ipahamak ako. Nagdulot ng atake sa puso ko na walang tumulong. Sa buhay na ito, Yi Qingqing, gusto kong magbayad ka para sa iyong mga ginawa. Magdusa ka ng kaparusahan. Bai Shuang, anong nangyari sa iyo? Bilis, tumawag ka. Halos akong hindi na kaya. Matagal nang sinisiraan ni Qingqing si Bai Shuang. Sabi niya ng maraming masamang bagay tungkol sa kanya. Hindi ako basta-basta makapaniwala sa kanya. Tila talaga masakit si Bai Shuang. Paano kung sakaling mangyari talaga ang masama? Bakit hindi naniniwala ang lahat sa akin? Tingnan mo na lang sa banyo, malalaman mo na. Si Bai Shuang ay nagtapo ng pregnancy test sa basurahan ng banyo ng babae. Nandyan ang ebidensya. Tara na. Bai Shuang, huwag ka nang magpanggap. Anong nangyayari sa'yo? Itong pregnancy test. Hindi ka naman talaga may sakit sa puso. Baka buntis ka na. Bai Shuang, sobrang labis ka na. Gusto mo pang ipasa sa akin ang bata. Hindi ko nga ikaw nahawakan. Ikaw na mismo ang hindi marunong magpahalaga. Gusto mo pang hilahin ako pababa. Sobrang nakakahiya. Qingqing, nandito ako para kunin ka at mag-lunch. Bai Shuang, anong nangyari sa'yo? Talagang may sakit sa puso ako. Hindi ako buntis. Bai Shuang, kapit lang. Dadaling kita sa ospital agad. Bai Shuang, dadaling kita sa ospital agad. Kuya Guchen, huwag kang magpaloko sa kanya. Simula nang pumasok ang klase, palagi na akong pinapahirapan ni Bai Shuang. Ngayon, nagkunwari siyang inatake sa puso. Pero buntis pala siya. Gusto lang niyang makuha ang iyong simpatiya at umasa sa iyo. Huwag kang magpapaawa. Talagang malalim ang isip ng mga galing sa mababang antas. Gumagamit lang sila ng ganitong paraan para makakuha ng simpatya. Halos naloko pa ako sa iyo. Talagang may sakit ako sa puso. Hindi ako buntis. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Kuya Guchen, huwag mo na siyang alalahanin. Bumalik ang tatay ko sa bansa ngayon. Kung hindi, tulungan mo akong tingnan ang restaurant na nabook ko. Kung paano na ang ayos nito. Ayos. Akala ko ay gusto niyang gamitin ang pagbubuntis para manloko. Sobrang nakakadiri. Anong pinapanggap na may sakit sa puso? Magaling naman umarte. Lumayo ka sa kanya, para hindi ka maabala. Halos masira niya ang aking dangal. Napakawalang hiya.
Bai Shuang, kung talagang gusto mong magpanggap na may sakit, sige, magpanggap ka na lang dito. Ikaw, ikaw ang dahilan. Nga, ano ngayon kung ako? Maaga akong naglagay sa upuan mo ng pulbos na nagdudulot ng sakit sa puso. At kinuha ko ang gamot mo. Walang sinuman ang darating para iligtas ka. At saka, ang mga guro sa at tagapayo sa paaralan ay palaging laban sa iyo. Ito rin ay aking inorganisa. Sila, narinig nila ang aking saloobin. Naniniwala sa aking salita, kaya't lagi kang pinapahirapan. Sayang naman, yung dalawang inutil, katulad ng mga tagasunod sa grupo na walang paninindigan. Hindi ka nila napalayas. Ngunit sa pagkakataong ito, titingnan ko kung paano ka mabubuhay. Bakit? Hindi ko kailanman ikaw ininsulto. Bakit mo ako ginaganyan? Mahal na mahal, nagtatago ka pa ba? Dahil basta buhay ka, ay laging maihahadlang sa akin. Hindi ka lang mang-aagaw sa akin. Ng pagkatao ni Ejea, panghahawakan mo pa ang posisyon ni Guchen. Hindi ko papayagang magtagumpay ka. Magpakasaya ka sa huling sandali ng buhay mo. Sa buhay na ito, mula ngayon, hindi na magkakaroon ng taong si Bai Shuang sa mundong ito. Ang lamig. Mayroon bang makakatulong sa akin? Mayroon bang makakatulong sa akin? Tigil. Yi Qingqing. Anong ginagawa mo? Tumigil ka. Yi Qingqing. Anong ginagawa mo? Shuang Shuang. Dumating na si nanay. Ayos lang ba? Ang lamig. Bakit ang lamig ng basurahan na ito? Mom at Dad, bakit bigla kayong dumating? Kuya Guchen, hindi ba't sinabi kong pumunta ka sa restaurant? Bai Shuang, sa pagkakataong ito, gusto kita. Dahil itinayo mo na ang entablado. Hindi ako makakasama sa iyong palabas. Sayang naman. Nanay, maaari ba kayong pumunta sa paaralan at tingnan ako ngayon? Miss na miss ko kayo. Kamakailan ang relasyon ko kay Qingqing. Medyo gumaan na ang pakiramdam. Tama nga, kain tayo ng magkasama. Sige, Shuang Shuang. Malapit na si Mama. Shuang Shuang, naging mahirap para sa iyo nitong mga nakaraang taon. Ngayon, dadalhin ka ni Mama pabalik sa bahay ni Hindi na kita papayagang magdusa ng kahit kaunti. Alam na ng nanay ang katotohanan. Paano niya nalaman? Baka, si Bai Shuang ang nagsabi. Si Laoye, si Shuang Shuang ang tunay nating anak. Pasensya ka na, anak. Sabi mo dati may sakit ka sa puso. Bakit hindi ka na lang pumunta sa ospital para magpa-check up? Mom at Dad, nakita ko kayo. Mas gumanda ang pakiramdam ko. Hindi na kailangan pumunta sa ospital. Sa buhay na ito, wala talaga akong sakit sa puso. Lahat ng ito ay para lang mapakita kay Qingqing ang tunay na kulay niya. Mga magulang, makinig kayo sa akin magpaliwanag. Inay, ayos lang ako. Qingqing. Kumusta ka, Qingqing? Tama nga. Kahit na makita pa nila ng personal, si Qingqing ang nagsira sa akin. Basta magpapakita lang siya ng awa. Magiging malambing pa rin sila. Okay ka lang ba? Inay, alam kong mali si Qingqing. Hindi ko na siya sinisisi. Basta't huwag na lang niya akong saktan sa hinaharap. Handa akong makisama sa kanya ng maayos. Shuang Shuang, talagang matalino ka. Mabait na bata. Mas mature ka kaysa kay Qingqing. Qingqing kung ikaw lang sana ay may kalahating pag-unawa, hindi na sana tayo mag-aalala ng ganito. Hindi pwede. Tumawag ka na agad. Tumawag ka na ng ambulansya. Mabilis, mabilis. Nanay, hindi na kailangan tumawag ng ambulansya.
Natutunan ko ang tradisyonal na medisina mula sa lola ko dati. King, ito ay dahil sa labis na emosyon, na nagdudulot ng pagtaas ng ki at dugo, na nagiging sanhi ng pagkahimatay. Maaari kong bigyan siya ng lunas. Ayos lang iyon. Subukan mo na agad. Basta't ang karayom na ito. Pumasok ka sa ako point sa pagitan ng mga mata ni King. Mabilis din siyang magigising. Hindi na kailangang magpakuan. Nagising na ako. Huwag na magpakuan. King. Kahit na nagising ka na. Pero ang enerhiya at dugo sa loob mo, hindi pa na-on block. Kailangan mong sumailalim sa acupuncture para mailabas ang nakalulungkot mong enerhiya. Kung hindi, mag-iiwan ka ng ugat ng sakit. Ayoko magpakuha. King. Ganito kang ayaw tumanggap. Hindi ba? Hindi ka lang nawalan ng ulirat kanina. Nagpakitang tao ka lang para lokohin ang mga magulang mo. King. Si Shuang ay para sa kabutihan mo. Hayaan mo na siyang mag-iniksyon. Nga, huwag ka nang magpakatigas ng ulo. Huwag mag-alala. Hindi pa tapos. Nasa ilalim ka ng pressure. Kailangan mong magpakatatag para tuluyang mawala. Ayos na. Ngayon, si King ay talagang okay na. Napakabuti. Shuang. Ganito si King sa iyo. Handa ka pa ring iligtas siya. Talagang mabait kang anak sa mga magulang mo. King. Ngayon, itigil mo muna ang paggamit ng credit card mo. Isipin mo na lang na, nagsorry ka kay Shuang. Kung hindi ko muling mabuhay sa panibagong buhay na ito, matagal na akong pinatay ni King. Ngayon, binabantayan ko lang ang isang credit card niya. Sige na, ang tunay kong hinahangad ay ang pagiging anak na babae ng Ye family. Nasaktan ka na, anak. Uwi na tayo sa bahay ngayon. CJ. Tatay, nanay, alam ko na nagkamali ako. Hindi ko dapat kinimkim ang selos kay Shuang. At lalong hindi ko dapat nakipag-away sa kanya, na naging dahilan para sa kanya. Nakaranas ng maraming hindi pagkakaunawaan. Mula ngayon, tiyak na makikisama ako ng maayos kay Shuang Jai. Huwag na kayong magalit sa akin. Okay ba? Bodong bata. Mabuti na lang at alam mong nagkamali ka. Naiusap na ang hindi pagkakaintindihan. Shuang, tiyak na mapapatawad ka niya. Na, isang pamilya tayo. Saan ka pa makakahanap ng galit na hindi natapos? Mula ngayon, maging maayos ka lang kay Shuang. Kaya ni King na umamin ng pagkakamali. Talagang nakakaaliw ito para sa akin. Ngunit, tuwing naaalala ko ang mga panahon na ako'y na misunderstood at pinagtawanan, sumasakit ang puso ko. Parang may humihila sa akin. Maging ang paghinga ay mahirap. Hindi ba't ito'y mga simpleng salita lamang? Sino ba ang hindi marunong umarte? Shuang. Kasalanan ng mga magulang. Noong una, hindi kita naingatan. Nagawa kitang magdusa. Sa hinaharap, gagawin ng mga magulang na mas mabuti para sa iyo. Siyempre, hindi kita papayagang magdusa. Nahihirapan tayong mahanap si Shuang. Sobrang dami na niyang naranasang sakit. Simula ngayon, kailangan nating gawan siya ng kabutihan. Shuang, ikaw na cute. Hindi kita papayagang magtagumpay ng matagal. Hindi ko na sinisisi si King. Walang hindi nag-aaway ang magkakapatid. Pero, ang lola kong nag-alaga sa akin. Hindi lang nagtatanim, kundi nag-aalaga rin sa akin. Gusto ko lang siyang suklian ng mabuti. Shuang, tiyak na magiging maayos tayo. Salamat po, Lola. Aayusin ko na ang assistant ko. Magpapadala na agad ako ng pera. Sa weekend na ito, pupunta tayo para makita siya. Magdadala rin tayo ng mga panggamot. Tatay at nanay, pwede ba tayong kumain muna? Shuang, maaga pa lang ngayon. Pinagawa ko kay Sang Ma na ayusin ang isang malaking kwarto para sa iyo. Siguradong magugustuhan mo ito. Si Sang Ma ay naglaan ng isang hapon kahapon para ayusin ang kwarto ni Bai Shuang. Bumili pa ako ng bagong kortina. Pero,
Sabi ni Baishuang sa likod, na mas mabuti pa ang kulungan ng aso sa silid na iyon. Kung malaman ni Zhang Ma ito, tiyak na magagalit siya. Nakakaintriga. Bakit hindi sila nakarinig? Ang saloobin ni Ye Qingqing. Siguro ba? Ang saloobin ni Ye Qingqing. Pwede pa bang ipasa sa ibang tao? Shuang, kakabalik mo lang. Siguradong pagod ka na. Magpahinga ka na ng maaga. Ate Zhang, dalhin mo si Shuang sa kanyang kwarto. Ginoong Shuang. Sumunod ka sa akin. Ito ang kwarto na inihanda ko para sa iyo. Ayos na ayos. Ate Zhang, ano ito? Anong ibig sabihin nito? Hindi ba ito yung kulungan ng aso? Hindi mo ba ito kinainisan? Yung kwarto na inayos ko para sa'yo. Hindi ba ito masama? Sinasabi mo pang mas masahol pa sa kulungan ng aso. Kung ganun, mas mabuti pang dito ka na tumira. Tahimik. Dahil pinayagan mo akong tumira sa ganitong lugar. Huwag kang magalit sa akin. Kung gagawa ako ng mas nakakahiya. Nandito na ang mga pagkain, Ginang. Malapit nang lumamig ang mga pagkain. Ano bang ginagawa ni Baishuang? Palaging nag-aatras si Baishuang sa paaralan. Laging nahuli sa klase. Nainis si teacher. Nagdulot ng bawas sa klase. Pag-uwi, ganito pa rin ang ugali. Hindi maganda ang tiyanidad. Masakit kapag nagutom. Talagang sobrang walang pakialam niya. Hindi na maghihintay. Kain na tayo. Tatay, hindi ba natin kailangan hintayin si Shuang? Paano kung bumalik siya at walang pagkain? Hintay para saan? Kung hindi siya maaasahan sa oras. Naghihirap. Siyang may kasalanan. Tama lang, Neto. Nangalap ako ng bote buong araw. Sobrang gutom na ako. Puno ng dumi ang katawan ko. At may dalang maraming kalat. Huwag mong gawing marumi ang restaurant. Ate Shuang. Ikaw na ngayon ay prinsesa ng pamilya niya. Bakit ka pa lumalabas para mangolekta ng basura? Kung makita ito ng ibang tao, baka isipin nila na nalugi na ang pamilya niya. Talagang kulang sa asal. Wala pang kahit kaunting kahihiyan. Sa pamilya namin, hindi ba kami nalugi? Ang galing naman. Kasi sinabi ni Mama Zhang na doon ako titira sa kulungan ng aso. Akala ko may problema ang pamilya namin. Kaya naisip ko na mangolekta ng mga bote para makatulong sa mga magulang ko. Shuang, anong sinabi mo kanina? Na nakatira ka sa kulungan ng aso. Sabi ko kay Tita Zhang na ayusin. Ang silid na nakaharap sa timog at bumili pa ng bagong webless. Walang anuman, Mama. Hindi ako natatakot sa hirap. Huwag kayong mag-alala. Maaari akong magpatuloy sa pagkuha ng bote para kumita at suportahan ang sarili ko. Sige na. Ganito rin naman ako noon. Shuang, kasalanan ng mga magulang na pinagdaraanan mo ito. Zhang Ma, ano bang nangyayari dito? Inutusan ka ng ginang na tulungan si Shuang. I rearrange ang kwarto. Bakit mo siya pinatulog sa kulungan ng aso? Si Qiangi. Qingqing, sabi niya. Si Qiangi. Shuang, ayaw sa kwarto na inayos ko. Sabi pa niya mas mabuti pa ang kulungan ng aso. Naiinis ako. Kaya siya pinatira sa kulungan ng aso. Qingqing, paano mo naman nasabi yan? Yung kwarto na inayos ni Zhang Ma, hindi ko pa nga nakita. Bakit ako magiging mapaghusga? Mayroon ka bang hindi pagkakaintindihan? Hindi, mga magulang. Nakarinig ako ng mali. Hindi ko sinasadya. Zhang Ma, tinanggal ka na. Ngayon, agad, kumuha ka ng mga bagay mo at umalis. Qingqing bukas, ayusin mo ang kwarto ni Shuang Kailangan talagang masiyahan si Shuang. Dapat talagang masiyahan siya. Naiintindihan ko na. Hoy, nakaayos na ang kwarto mo. Tingnan mo na lang sarili mo. Mama, parang ayaw na ayaw ni Qingqing. Tumulong sa pag-aayos ng kwarto. May mali ba akong nagawa? Nadagdagan ko na naman kayo ng problema. Tiyak, nagpapanggap. Ye Qingqing, gamitin ang paborito mong paraan para sa'yo. Mukhang epektibo nga. Ay naku, tanga mong bata. Dapat ay sa'yo na ang kwarto na to. Walang problema, di ba? Ako mismo ang magdadala sa'yo para tingnan. Tingnan natin kung kamusta na ang ayos ng kwarto. Umalis na. Inay, ang bait mo talaga. Shuang, huwag kang mag-alala. Sa pamilya namin,
Hindi basta-basta masisira ang yaman. Tama, sa susunod na linggo ang iyong kaarawan. Naghanda kami ng isang salu-salo para sa'yo. Ay celebrate mo ng maayos ang pagbabalik mo sa bahay. Ano? Salamat, Papa. Tama nga, hindi rin naging madali para sa lola ko na palakihin ako. Ngayon, matanda na siya. Sa totoo lang, ang pinaka-nakababahala ko ngayon ay siya. Ay naku, CJ. Bukas ay ayusin ko ang assistant ko. Makikipag-ugnayan sa pinakamagandang sanatorium dito. Para dalhin ang lola mo. Para mag-enjoy sa kanyang pagretiro. Salamat, Papa. Ate Shuang, kakabalik mo lang. Wala ka pang naghahanda ng damit pang kaarawan, ano? Baka naman, gamitin mo muna yung sa akin. May ilang bagong damit pa akong hindi pa nasusuot. Ganito ang tunay na pagiging matino. Naiintindihan mo na ang iniisip ni ate. Tunay na mahilig ang pamilya no? Walang kondisyong nagtitiwala kay King. Kapag siya ay nagbigay ng magandang salita, parang naiisip na niyang maayos siya. Salamat sa magandang intensyon, King. Ngunit, ito ang aking kaarawan. Nagsusuot ng lumang damit ng kapatid. Wala akong pakialam dito. Kasi natatakot akong makita ng iba, na pinag-uusapan ang pamilya na sinasabing ang bagong balik na anak, ay nakasuot ng lumang damit. Natatakot akong makaapekto sa reputasyon ng pamilya May punto si Shuang. Kung sakaling magamit ito ng kalaban, para gawing issue. Hindi maganda ang epekto. Bukas naman, ipapagawa ko sa kanila, na maghanap ng mga bagong kasuotan, na ihahatid dito. King, huwag kang mag-alala. Sabay tayong mamili bukas. Bukas, kailangan kong pumili ng pinakamahal, na pinakakitang-kita na damit. Hindi ko dapat hayaan na maagaw ni si Shuang ang aking atensyon. Nanay, tingnan mo, ang ganda ng damit na ito. Suot ni Ate Shuang. Tiyak na bagay. Lumaki si Bai Shuang sa bukirin. Saan siya nakakita ng ganitong marangyang damit? Tiyak na magugustuhan niya ito. Hintayin na lang nabilhan siya ng mama ng ganitong mahal na damit. Siguradong sa isip niya, hindi siya marunong. Baka, magreklamo pa siya na sayang. Si King ay talagang maunawain. Talagang maganda itong bagay na ito. Kaya't bilhin mo na para kay Shuang. Itong pinili ni King ay napakaganda. Ngunit, kakatapos ko lang bumalik sa bahay ng mga sobrang mapansin ang suot. Kaya baka mapag-usapan ako ng iba. Tingin ko itong simple at eleganteng ito ay maganda. Sakto para sa akin. At saka, hindi madali para sa mga magulang kong kumita. Huwag mong akong pagbuhusan ng sobra. Bobo, walang pakialam sa mga magulang. Bibili pa nga ng mahal. Sa birthday party, dapat magmukhang maganda. Halika. Ang galing magpanggap ni Bai Shuang. Gusto lang naman niyang ipakita na marunong siyang makisama sa nanay. Sa harap ng nanay, para mapansin niya ako. Si nanay rin, lagi lang siyang nakatutok sa kanya. Tita Kuya Guchen, ang ganda talaga ng regalong ito. Ito ba ay para sa akin? Ito ay para sa akin. Kuya Guchen, ang regalo na ito ay napakaganda. Ito ba ay para sa akin? Ito ay para sa akin. Kuya Guchen, mali ang naipadala mo. Ako ang iyong kasintahan. Bakit mo siya ibinigay? King, huwag magkamali. Ito ay regalo ng pagbabalik ni Shuang para ipagdiwang ang kanyang pag-uwi. Sandali lang. Dadalhin kita mamili ng mas maganda. Sige ba? Ang lamig. Bakit ang lamig nitong basurahan? Ang lamig talaga. Ang lamig. May tao bang pwedeng tumulong sa akin? Bakit tuwing nakikita ko si Bai Shuang, lagi akong nakakaramdam ng isang di maipaliwanag na pagkakaibigan? Kahit na iniisip ko, na siya talaga, yung batang babae noon, na nagligtas sa akin. Kahit na ang regalo na balak kong ibigay kay King, ay kusa ko nang ibinigay sa kanya. Siyempre, si King yan. Ay, ikaw, bata ka. Mali ka pang makilala. Sa susunod, huwag mong kalimutan si King natin. Mag-relax ka, tita. Pagkatapos nito, dadalhin ko si King mamili ng alahas. Tiyak na magugustuhan niya. Itong alahas. Ang ganda talaga. Hindi pa ako nakatanggap ng ganitong kagandang alahas. Noong bata pa ako, sa bahay. Kasama si Lola sa pamumuhay. Ginawa ng Lola ang singsing gamit ang damo ng buntot ng aso. At itinuring ko itong kayamanan. Tulad ng isang mahalagang bagay. Halika. Bilang karagdagan sa mga damit na ito, maghanda ka rin ng mga mamahaling alahas. Mula sa inyong tindahan. Shuang, ano ang gusto mo ngayon? Pumili ka lang. Tia, huwag ka munang makipag-agawan sa akin ngayon. Para ipagdiwang ang pag-uwi ni Shuang. Lahat ng alahas ngayon, akin na.
Okay, susunod ako sa iyo. Tara. Bai Shuang. Ikaw, maliit na cute. Sa kaarawan bukas. Tiyak na papahiyain kita. Ito ang pamilya Ye. Yung anak na babae na kanina lang namin nakuha. Napakaganda ng aura niya. Nga. Sabi nila, magkapamilya sila ni Ikingking. Dahil sa kalusugan, palagi siyang nasa ibang bansa. Pero hindi masyadong kamukha si Ikingking. Sa tingin ko lang, mas maganda pa si Bai Shuang kaysa kay Ikingking. Akala ko'y ganito sila kabukas sa labas. Bakit ganun? Si Bai Shuang, ang cute na ito. Hindi pa nakadalo sa ganitong okasyon. Bakit hindi siya nahihiya kahit kaunti? Nakakagulat na kaya pa niyang maging kalmado. Talagang nakakapikon. Bata pa lang ay nakapasok na sa prestihiyosong paaralan. Ang galing-galing talaga. Mas mahusay pa kaysa sa mga nasa bahay lang. Nagsasabi ka ng sobra. Mga taong matatalino. Sino ba ang hindi nakikita ang interes sa pagkain? Alam nila sa loob-loob nila. Isang tao na may tunay na kakayahan. Na nakapasok sa imperial na lungsod bilang estudyante. Mas may halaga pa si Ikingking na nagsasayang ng pera sa pamilya para magpakinang. Kaysa sa kanya. Totoo ngang masyadong mapanlikha si Bai Shuang. Lahat tayo ay pinapalibutan ng mga panlilin lang. Sa paaralan ay, sa bahay din ay. Ha? Gusto mo bang ilabas ang tungkol sa kanyang nakaraang pagbubuntis at pag-aaborta? Yung ganong hindi kaaya-ayang nakaraan. Natatakot akong madumisan niya ang reputasyon ng ating grupo. Ay. Mga kaibigan, ano nang nangyari dito? Bigla na lang silang aalis. Ginoong Ye, mas mabuti pang ituwid mo muna ang anak mo bago mo siya dalhin sa ibang tao. Bakit hindi ka pa bumaba? Huwag kang magpahiya dito. Nawala mo na ang dangal ng pamilya Ye. Ate Shuang, mabilis kang bumalik sa kwarto. Huwag kang magpakahiya dito. Nanay, ano bang nangyari? Kanina ayos naman tayo, di ba? Ang ganda ng kakayahang ito sa paglipat ng damdamin. Si Ikingking ay ginagamit lang ito para magkalat ng chismis. Talagang walang bago sa ganitong kalokohang paraan. Halos hindi na ako makapagpanggap pa. Hindi ko inakalang ganito ka. Walang hiya ka. Noong una talagang bulag ako. Kaya naging mahina ang loob ko sa'yo. Parang pusang nakatali sa pader. Walang kwenta talaga. Ano ba talaga ang sinasabi niyo? May nagawa ba akong mali? Ate Shuang, huwag ka nang magpanggap pa. Alam na ng lahat ang tungkol sa'yo. Ngayon, walang gustong makipag-ugnayan sa'yo. Ikaw. King. Alam ko, naiinggit ka sa pagmamahal ng mama at papa sa akin. Naiinggit ka sa pagmamahal ng mga bisita sa akin. Pero hindi mo ako dapat itulak. Alam ko na hindi ka masaya. Pero talagang wala akong ginawang masama. Gusto mo bang makipag-agawan sa akin? Ako? Bakit ka nagbabala kayo? Hindi kita itinulak. Hindi nga kita nahawakan kahit kaunti. Ayos ka lang ba? Masakit ba ang pagkakahulog? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba ng mahulog? Bakit naman lagi na lang nag-aalala si Kuya Guchen kay Bai Shuang? Hindi maganda ang pribadong buhay niya. Siguro, nakalimutan na niya yung nangyari kanina. Halos mapaniwala ka na naman sa pagpapanggap mong inosente. Nauto ka pa. Huwag mong isipin na makakakuha ka ng awa sa ganitong paraan. Ang tinatawag na pagmamahal sa pamilya. Pamilya. Sa harap ng interes, hindi ito mahalaga. Kailangan kong maging malakas upang magkaroon ng kakayahang makipaglaban sa kanila. Para hindi na kailangang magpanggap na kawawa. Maging mapagbigay para sa kanilang kasiyahan. Huwag ka nang magpanggap. Magmadaling bumangon. Huwag na nating ikahiya pa dito. Mukha kang matino. Hindi inaasahan na magaling kang umarte. At si King ay matino pa rin. Kitang-kita na isang prinsesang dalaga. Ayaw namin makita ka. Umalis ka na sa bahay ng Ye. Sa bahay namin, walang anak na kasing kahiya-hiya tulad mo. Ate Shuang, bumuhos pa ng dugo. Siya. Mabilis, isuot mo ito. Puting hamog. Hindi mo ako matatalo. Yi King, yung ininom mo kaninang umaga.
Yung baso ng pulang asukal. Sister Shuang, sa tingin ko, nasa iyong regla ka na. Mabilis, inumin mo na ang pulang asukal. Puting abo. Ngayon ang kaarawan. Siguradong hindi mo makakalimutan ito habang buhay. Sa tubig na ito na may asukal na pula, nilagyan ko pa ng sapat na dami ng sinta. Gusto kong hindi ka makapagsalita. May sakit na hindi maipaliwanag. Ye King. Inaasahan ko ito. Bukas, bibigyan mo ako ng anong klaseng sorpresa? Bai Shuang, hindi mo ako kayang talunin. Ye King. Yung ininom ko kaninang umaga, natasa ng asukal na pula. Ang anak na babae na ito ng pamilya ay nakakabalik lang. Ay talagang nakakahiya. Mayroon pa palang dinadala sa kanyang tiyan. Ginoong Ye. Ginang Ye. Ano ba talaga ang ipinagdiriwang ngayon, ang kaarawan ng anak na babae? O maaga bang pagdiriwang para sa apo? Walang hiya. Ano bang sinasabi niyo? Hindi ako buntis. Talagang hindi. Ate Shuang, sa puntong ito, huwag ka nang magmatigas. Alam na ng lahat. Alam naman ang lahat sa iyong asal. Kung sakaling may nangyari, hindi nakakagulat. Tatay. Nanay. Akala ko ba't kayo kanina ay ganoon ka malamig sa akin? Dahil sa iniisip niyong hindi maayos ang aking pamumuhay. Mas pinili niyong maniwala sa mga chismis kaysa sa maniwala sa akin. Sinasadya ba naming saktan ka? Kailangan pang ipagsigawan ang ganitong kahiyahiya sa salu-salo. Paano magkakaroon ng ganitong anak sa pamilya namin? Sa pamilya ng mga Ye. Kung alam ko lang, dapat hindi na kita dinala dito noon. Akala ko, natagpuan ko na kayo. Nakuha ko na ang aking pamilya. Pero paano naman ang mga mahal ko sa buhay? Ayaw nilang paniwalaan kahit isang salitang totoo mula sa akin. Talagang wala akong buntis. At wala rin akong namiscarry. Bawat salitang sinasabi ko ay totoo. Puting yellow. Basta tanggapin mo lang ang pagkakamali mo. Itigil na natin ang usaping ito. Hindi ka lumaki sa pamilya Ye. May mga patakaran kang hindi alam. Hindi ito lahat kasalanan mo. Hindi ko aaminin ang mga bagay na hindi ko ginawa. Gusto kong ipasuri ng doktor ang aking katawan upang patunayan ang aking kawalang sala. Hindi pwede. Huwag tawagan ang doktor. Hindi pwede. Huwag tawagan ang doktor. Tatay, nanay, kung sakaling mapansin si Shuang na nagpa-check ng harapan, na nagkaroon siya ng miscarriage, ang mukha ng pamilya niya ay ganap ng nawasak. Ano ang iisipin ng mga tao tungkol sa atin? Tama si King. Kung darating ang doktor, napaka nakakahiya naman. Pakiusap, hayaan mong suriin ng doktor. Kung hindi malinaw ang katotohanan, ang mga chismis ay lalong lalaki at lalala. Ngayon, kayong lahat na narito. Ang nakikita ninyo, ang naririnig ninyo, at ang nalalaman ninyo, ang mga batas ay hindi pwedeng ipakalat. Kung hindi, magiging mas masama pa. Sagot mo ang mga kahihinatnan. Pumasok ka na. Ikaw, nakapaghanda ka na pala. King, anong sinasabi mo? Kakaumpisa lang ng regla ko. Dati, lagi akong nagugutom at giniginaw. Mahina ang katawan. Kaya, naghanap ako ng doktor para ayusin ang aking katawan. Itong dalaga ay hindi nagkaroon ng pagkalaglag, kundi may hindi komportableng panahon ng regla. Bukod dito, maaaring nakain ng maling bulaklak. King, umaga pa lang, uminom ako ng isang basong asukal na tubig. Alam mo namang, nasa menstruation ako. Bakit di mo ako tinutulungan na ipaliwanag? Naniwala lang ako sa sinasabi ni King. Sabi niya, hindi maayos si Bai Shuang. Ganon din ako.
King King, ano bang nangyayari dito? Bai Shuang, uminom siya ng iyong asukal na tubig. Ganito ba talaga? Hindi pwede. Kailangan agad mag-sorry. Dapat itigil ang pagkasira. Ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat naisipin iyon. Naniwala rin ako sa mga sabi-sabi ng iba. Pasensya na, Sis Shuang Shuang. Kasalanan ko ito. Hindi ko dapat naniwala sa mga chismis. Pwede niyo akong sampalin o batuhin. Huwag lang kayong sisihin ang mga magulang. Mahal pa rin nila kayo. Tungkol naman sa mainit na tubig na may asukal. Talagang hindi ko alam. Araw-araw ko itong iniinom. Paano magkakaroon ng pulang bulaklak? Sister Shuang Shuang, araw-araw akong umiinom ng pulot na may asukal. Walang magiging problema. Kung hindi ka naniniwala sa sinabi ko, ako na lang. Kung ganun, mamatay na lang ako. Sige na, hindi naman kayo naniniwala sa akin. King King. Ay, King King. Naniniwala ka sa mga masamang tao. Huwag na sanang mangyari ulit ito, ha? Maniwala ka sa iyong ate, ha? Alaynan. Sige na, nainom na niya ang asukal na tubig. Imposible itong matutunton. Ay naku, ikaw na bata. Nakatanggap ka ng malaking hindi pagkakaunawaan. Bakit hindi mo ito sinabi ng mas maaga? Mukhang, itong pamilyang ito, hindi lang hindi maganda ang V. Mababa rin ang memorya. Tapos kanina, nagalit pa sa akin. Ngayon, nagkukunwari na mabait. Kakauwi ko lang. At agad kong pinasama ang loob ng mga magulang. Sana'y akin ang kasalanan. King King, kung may mali ako sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin ang diretsyo. Tiyak na magbabago ako. Gagawin ko iyon. King King, sa pagkakataong ito, na-injustisya mo si Shuang Shuang. Talagang labis na iyon. Bakit hindi ka pa nagmamadali para humingi ng tawad kay Shuang Shuang? Ate Shuang Shuang, pasensya na. Sa salo-salo, ganito ka na nagpakasaya. Talagang hindi mo alam ang iyong ginagawa. Ngayon, mag-impact ka na at bumalik sa paaralan. Hindi ka pwedeng umuwi ng isang buwan. Hindi ka pwedeng umuwi ng isang buwan. Papa, talagang alam ko na ang mali ko. Huwag mo akong isugo pabalik sa eskwela. Ayoko talagang iwanan ang bahay. Mama, alam na ni King King na nagkamali siya. Sige na nga, itigil na natin ito. Mula pagkabata niya, hindi siya umalis sa atin ng higit sa 3 araw. Kung mananatili siya sa paaralan, hindi siya magiging komportable. CJ, sa pagkakataong ito, susundin kita. Sa susunod, huwag na tayong magkalokohan. Hindi magpapatawad. Talagang naiinggit ako kay King King. Na palaging kasama ang mga magulang. Hindi katulad ko. Noong bata pa ako, hindi ko man lang nakilala ang mga magulang. Sa wakas ay nakabalik. Pero palagi pa rin nag-aalala ang mga magulang. Shuang Shuang, may 5 milyon dito sa card na ito. Hawakan mo ito. Isipin mo na ito ay kay King King. Pambawi sa mga maling akusasyon sa iyo. Gamitin mo ito kung paano mo gusto. Ito ay isang buwang allowance ko. Bakit siya ang bibigyan? Xing. Sa pagkakataong ito, ikaw ang nagkamali kay Shuang Shuang. Ano man ang ibigay mong isang buwang baon, walang problema. Hurry up, wag nang magsalita pa. Salamat, Mama. Basta't nandito ka sa puso ko. Masaya na ako. Walang pakialam kung hindi ako mahal ng pamilya eh. Sapat na ang pera. Kailangan kong makuha ang isa sa pera at pag-ibig. Kapag may pera na ako, maaari kong gawin ang gusto kong gawin. Kompetisyon sa mga akademikong papel. Magsisimula ang pagpaparehistro sa susunod na linggo. Ang unang pwesto ay direktang makakapasa sa graduate school. Maaari pang magpatuloy mula sa bachelor's hanggang doctorate. Sobrang magandang pagkakataon ito. Siyempre, ang unang pwesto ay si King King. Kilala siya bilang anak ng Ye family. Mula pagkabata, may mga magagaling na guro siyang kasama. Saan tayo makakatapat sa kanya? Congratulations kay King King. Congratulations, King King. Sa pagkakataong ito, sa kompetisyon sa papel, kailangan kong sumali. At dapat makuha ang unang pwesto. Tanging sa pamamagitan ng kakayahan lamang.
Ako ay makakatayo at makakapag-usap ng pantay sa mga tao ng Ye. Mom, nakita ko ngayon ang bagong damit. Napakaganda. Sasama ka ba bukas para bumili? Eh, basta't ito ay para sa atin. Na gusto natin. Bibili ka ng nanay. Ah, alaynan. Ate Shuang-Shuang, bakit hindi mo ako pinapansin lately? Galit ka pa ba sa akin? Huwag mo na siyang pansinin. Kamakailan. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya buong araw. Anong ginagawa mo? Parang multo. Walang sinasabi. Tama. Huwag siyang hayaan na makaapekto sa ating mood. Basta't masaya tayo. Ha ha ha. Siguradong may sama ng loob pa si Shuang-Shuang. Noong panahong iyon, nawala siya sa mga magulang. Kaya sinadya nilang hindi kami pansinin. Pero hindi naman kasalanan ng mga magulang iyon. Bakit hindi siya makakaunawa kahit kaunti? Sobrang makitid ng isip. Talagang isang asong ulol na hindi mapakain. Sobrang mahalaga ka sa amin. Ay naku. Hindi lang kami ang pinagsisilosan mo. Kahit si King King. Ayaw mo nang pakisamahan. Tama ba? Hindi ka naman lumaki kasama niya. Kaya hindi kayo close. Palagi mong tinatago ang sama ng loob sa puso. Lahat ng nagbibigay ng pera ay mga boss. Kaya ko na. Tatay. Inay. Hindi ko sinasadyang hindi makipag-usap kay King King. At wala rin akong galit sa inyo. Sa totoo lang, kamakailan lang. Palagi akong abala. Hahanda na ang kompetisyon sa akademikong papel sa paaralan. Kompetisyon sa papel. Dati ay naisip ko, kung sasali ako sa paligsahan at mananalo, makakapagpasaya rin ako sa pamilya eh. Hindi kayo masisisi. Tingnan mo. Ito ay ang mga kompetisyon na maaaring direktang magbigay ng pagkakataon sa pag-aaral. Tungkol sa kompetisyon na ito, ngunit napakataas ng halaga nito. Kung makakakuha ng gantimpala, malaki ang magiging benepisyo nito sa reputasyon ng Yesh Group. Talagang makikinabang tayo dito. Ha ha ha. Sa simula, nais ko sanang maghanda ng mabuti. Kung hindi pumayag ang mga magulang, hindi na ako sasali. Para hindi na kayo maabala. Ay naku. Kailangan talagang sumali. Anong mga materyales ang kailangan? Sino ang dapat na guro na magtuturo? Kahit na sabihin sa pamilya. Sa pamilya nga, buong suporta. Kung mananalo ka ng gantimpala, makapagbigay ng karangalan sa pamilyang Ye. Siguradong bibigyan ka ng malaking gantimpala ng tatay. Ha ha ha. Shuang-Shuang, siguradong seryoso kang naghahanda para sa laban kamakailan. Ang payat mo na. Pinapadala ng nanay. Nagpadala ng imported na seafood. Para makabawi ka. Ah, salamat nanay. Tatay at nanay. Gusto ko ring sumali sa paligsahan ng papel. Siguradong mas maganda ang gagawin ko kaysa kay Ate Shuang-Shuang. Ay naku, sumali. Kailangan pareho tayong sumali. Kahit alin sa dalawa ang manalo. Karangalan pa rin ito ng pamilyang Ye ko. Si Ate Shuang ay laging nakakunot ang noo kapag sumusulat ng papel. Tiyak na nakakaranas siya ng maraming problema. Huwag nang pag-usapan ang pagkuha ng gantimpala. Baka, hindi pa nga makagawa ng unang draft. Ay, hindi ko alam kung paano niya ito tatapusin sa huli. Shuang-Shuang, kung wala tayong tiwala, mas mabuti pang huwag na tayong sumali, para hindi tayo mapahiya sa huli. Ang unang pwesto tiyak na kay King King ito. Huwag ka nang makialam. Ah. Nanay, alam ko na marami pa akong dapat matutunan. Pero patuloy akong nagsisikap. Gusto kong subukan. Huwag kang mag-alala. Ang ganitong mga magulang, talagang paulit-ulit na nagpapahirap sa puso. Buti na lang, hindi ko talaga iniinda ang mga pabor na iyon nila. King King, ikaw, maglaan ka ng oras para turuan si Shuang-Shuang kung paano gumawa ng thesis para hindi siya magsulat ng magulo. Mawawala ang mukha ng pamilya namin eh. Inay, mag-alala ka lang. Siguradong tutulungan ko ng maayos. Si Manang Shuang-Shuang. Saktong-sakto, magagamit ko ang pagkakataong ito para malaman ang tunay na nilalaman ng kanyang papel. Para makuha ko ang pangunahing punto niya at makita kung ano ang ipaglalaban niya sa akin. Salamat, King King, sa iyong tulong. Tiyak na mabilis akong unlad. Si King King, ano na naman ang iniisip? Na masamang balak. Ngunit, matagal ko nang naihanda ang lahat. Naghihintay na lang ako sa iyo, na mahulog sa bitag. Ang ganda.
Sa wakas, natapos na. Saan ka pupunta? Natapos na ang papel. Naghahanda akong lumabas para magpahinga. Bibili na rin ng ilang bagay. Anong silbi ng natapos mo? Yung papel mo lang iyon. Naghihintay ka pa rin na manalo ng award. Huwag kang lumabas para magpahiya. Banal na yelo. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka makakabangon. Banal na yelo. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka makakabangon. Mga estudyante, sa paunang pagsusuri ng papel ngayong pagkakataon, ang papel ni Inay Iga Didimendu ay may sariwang pananaw, maingat ang lohika, lalo na sa pagbubuo ng data model. Napaka-creative. Lubos ang potensyal. Si Qiangi, Yi Qingqing, ang kanyang pinili, pag-optimize ng mga mapagkukunan ng edukasyon sa kanayunan, at ang landas ng pagsasama ng digitalisasyon. Ang paksang ito ay napakabagong, at pati na rin ang kanyang ginugol na oras sa disenyo, ng modelo ng pagmamanman ng datos ng edukasyon sa antas ng bayan. Hindi ko pa kailanman nakita ang ganitong eksaktong datos. Talagang nakakabahala ang kabataan ngayon. Director Lay, sabihin mo na lang agad na ako ang Pangulo. Yi Qingqing, alam ko na gustong-gusto mong manalo ng kampiyon. Pero bakit mo kinopya ang aking papel? Ang papel na ito ay ginawa ko sa loob ng maraming gabi at araw. Nagsaliksik ng daan-daang mga literatura. Bawat patak ay pawis na isinulat. Ano bang sinasabi mo? Siyempre, ako ang sumulat nito. Huwag kang magbintang ng walang batayan. Ano nang nangyayari? Mag-usap tayo ng maayos. Huwag basta-basta mag-akusa. CJ, sinasabi mong ako ang nagnakaw. Nasaan ang ebidensya? Ipakita mo ang ebidensya. Malinaw na maliwanag. Sadyang pinapansin ako. Lumaki siya sa daliang siyan. Ano ang alam niya tungkol sa mga akademikong modelo? Paano posible na makagawa ng ganitong kahusay na papel? Siguradong nakita mo ang aking papel at gusto mong agawin ang kredito. Ang akademikong pandaraya ay isang seryosong issue. Kung hindi ka makapagbigay ng ebidensya, hindi ka lang mawawalan ng karapatan na sumali, kundi maaari ka ring maparusahan ng paaralan. Sinasalita ko. Ako. Yi Qingqing, hayaan mong ipaliwanag ni Bai Shuang. CJ, kaya't pakisabi mo ito. Sa papel. Sa modelo ng datos ng edukasyon ng county. Marginal Data Correction Coefficient. Ng proseso ng patunay. Napakabihirang punto ng patunay na ito. Kami lang ng aking guro ang nag-usap tungkol dito. Iyan nga. Iyan nga. Ayon sa mga nakaraang halaga, ang multiply sa 0.8 na naituwid na halaga. Oo. Kaya pala itong oras. Tama nga ang iniisip mo. Mukhang nagkamali ako sa iyo. Mabuti na lang at nalaman mo ang totoo. Siyempre, ikaw ang nanggopya sa akin. Director Lay, pakiusap. Agad na tanggalin si Bai Shuang. Si Bai Shuang, siguradong hindi ka makakasulat ng magandang papel. Naiinggit ka kay Qingqing, kaya mo siya inakusahan. Mula pagkabata, napakahusay na ni Qingqing. Paano siya makakagaya sa'yo? Qingqing, okay ka lang ba? Hindi ka ba nabuli? Tatay, nanay, ninakaw ni Shuang ang aking papel. At sinabing ako ang nagnakaw sa kanya. Ginoong Li, naghahanda na akong tanggalin siya. Bai Shuang, sobrang nabigo mo ako. Umalis ka na agad at umuwi. Ipagbabawal ka ng 1 linggo. Tagapagtala. Sandali lang. Yi Qingqing, yung data na binigay mo kanina, may mali sa correction factor. Ang error na to ay magdudulot ng buong modelo ay nabigo. May pangunahing pagkakamali ang papel na ito. Hindi talaga posible na makasali. Imposible nga. Sabi ko nga. Sabi mo nga ano? Sabi mo nga ay plinagyarize mo ang aking papel, di ba? Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Dito ang huling bersyon ng aking papel. Nandito ang mga tala ng aking mga pagbabago kasama ang guro. Bago isumite, noong nakaraang gabi, napansin ko ang pagkakamali. Agad akong nagbago. Na nakuha ni Qingqing. Ito ang aking unang bersyon na hindi pa na-edit. Kaya may mga pagkakamali dito.
Matapos ang pagsusuri sa papel ni classmate Shuang, mahigpit ang lohika. Tama ang datos. Siya ang nagwagi sa unang pwesto sa kompetisyon. Yi Qingqing, akademikong pandaraya. Nagpa siya ang paaralan na tanggalin ang aking estudyante. Mom at Dad. Alam ko na nagkamali ako. Tulungan niyo ako. Ayokong matanggal. Shuang. Qingqing, kahit na may pagkakamali siya, nasa isip din iyon. Hindi mo ba siya maawaan? Kung talagang natanggal siya, ano ang gagawin niya sa hinaharap? Tatay, nanay, isang pamilya tayo. Walang dapat ipag-alala sa mga maliliit na bagay. Basta malaman ni Qingqing na nagkamali siya. Ang mahalaga ay hindi na niya ulitin pa. Matagal ko nang alam na hindi nila magagawa. Ibibigay si Qingqing. Pero, kung ikukumpara sa mga interes, ano pa? Mas nakakaintindi si Shuang. Kahit na ikaw ang number 1, anong pakialam mo? Pinakamamahal sa puso ng magulang ko ay ako pa rin. Kahit gaano ka pa kagaling. Classmate na si Bai Shuang, napakahusay ng kakayahan mo sa akademiko. Gusto kitang kunin bilang aking graduate student. Sama ka sa akin sa paggawa ng pananaliksik, okay? Director Lei, isa kang eksperto sa industriya. Si Shuang ay makakasama mo. Talagang swerte siya. Kayo, pamilya Ye, hindi niyo pinalalampas ang isang perlas. Pero hinahanap-hanap niyo pa ang isang peke. Mula ngayon, si Bai Shuang ay magiging estudyante ko. Huwag niyo siyang aapiin. Nakuha niya ang unang pwesto. Susunod, dapat ibunyag si Qingqing. Noong nagpalit siya ng pagkakakilanlan, totoong pagkatao. Yi Qingqing, mabilis kang hindi na magiging yung taong pinapangarap ng lahat na mayaman na si Eugene, kundi ang pinakakainis sa mga estudyante. Nakaplagiarize ng papel. Grabe. Si Qingqing ay nagplagiarize ng papel ng iba. Nakakainis talaga. Narinig ko pa nga na kay Bai Shuang niya ito kinopya. Pinagsasamantalahan ang isang mahirap na estudyante. Anong klaseng kakayahan yan? Hindi ba't si Bai Shuang ay tinanggap na ulit ng pamilya niya? Sabi niya na siya at si Qingqing ay kambal. Siguradong paborito ng Ye family si Qingqing na pinalaki mula pagkabata. Nakapagpalaki pa ng isang plagiarist. Mukhang hindi maganda ang Ye family. Hindi sila kaaya-aya. Itong mga cute na bata. Lahat sila ay nagmumura sa akin. Ayaw ko nang pumunta sa paaralan. Qingqing, walang anuman. Qingqing, kalma ka lang. Tatay, nanay, ngayon, tiyak na labis na nalulungkot si Qingqing. Mas mabuti pang samahan niyo siya. Huwag niyong hayaang mag-isip siya ng masama. Magtiwala ka lang, Qingqing. Pagkatapos nitong unos, gagaan din ang pakiramdam mo. Pagkatapos nito, malalaman niyo na ang tungkol sa kumpanya. Siguro hindi na kayo magmamaliit sa kanya. Hello. Bumaba na ang presyo ng stocks ng kumpanya hanggang limitasyon. Paano nangyari ito? Bumili at nagbenta ng mga alalahanin 145-15-0016 na 00-217 00-18-00. Paano ito bumagsak ng ganito? Hindi ba't palaging maayos ang kumpanya natin? Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Yung tungkol sa pangungopia mo, naging trending ito. Alam ng lahat. Ako ang panganay na anak ng pamilya Ye. Ninakaw ang sanaysay ng mga estudyanteng mahihirap. Mga netizen, lahat ay nag-boycott sa produkto ng aming kumpanya. Hindi ko sinasadya. Tay, bakit mo naman ako sinasaktan? Hindi ba pwedeng maayos na pag-usapan? Shuang, maglabas ka ng pahayag. Sabihin mo lang na walang kinopya si Qingqing. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Sa ganitong paraan, hindi na tayo bibigyang diin ng mga netizen. Bilisan mo na. Hindi naman ako ayaw tumulong kay Qingqing. Pero kung maglalabas ako ng pahayag para linawin ngayon, akala ng mga tao na ang pamilya ay gumagamit ng kapangyarihan para mang-api. Mas lalo silang magiging galit. Sa ganitong sitwasyon, mas magiging mahirap ang kalagayan ng kumpanya. Tama. Tama ang sinabi ni Shuang. Hindi tayo pwedeng magdala ng reputasyon na nang-aapi sa ngayon. Sa puntong ito, dapat tayong maglabas ng pampublikong pahayag agad. Sabihin mo na si Qingqing ay hindi anak ng pamilya Sa ganitong paraan, maiiwasan natin ang koneksyon. Maari na nating iwasan ang koneksyon. Huwag. Tatay, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Mula pagkabata, kasama ko kayo. Ako ang anak mo. Tulungan mo ako. Tatay. Laoye. Wala na bang ibang paraan? Si Qingqing, inalagaan natin ng 18 taon. Paano natin masasabing ayaw na? Basta't ayaw na lang. Agad na ilabas ang pahayag. Kaya pa naming suportahan siya.
Kung mabankrupt ang kumpanya, lahat tayo ay magugutom. Nye. Tatay ye. Tatay. Ikaw ang dahilan. Siyang ikaw. Tama. Ako nga. Kahit na anong gawin mong plano, ano naman ang mangyayari? Basta't magpapaamo ako sa harap ng mga magulang ko. Mapapatawad pa rin nila ako. Ako pa rin ang paborito nilang anak na babae. Wala akong pakialam sa pagmamahal ng mga magulang ko. Kailangan ko lang ibalik ang lahat ng sa akin. Yi Qingqing. Ang pagkakakilanlan ng panganay ng pamilya ay nakakakuha ng napakaraming yaman. At ikaw, maliit na cute. Ay alam lang na, ipaglaban ang mga walang kabuluhang. Pagmamahal. Noon, takot ka. Yung cute na itsura mo, talagang nagpapanggap ka lang. Natutunan ko sa'yo. Kamusta? Maganda ba ang pagkakaaral ko? Hindi, mayroon pa akong Kuya Guchen. Tutulungan niya ako. Yi Qingqing. Yung batang babae na nagligtas kay Guchen noon. Ikaw ba talaga iyon? Siyempre ako iyon. Sige, sabihin mo. Noong niligtas mo siya noon, ano ang sinabi mo sa kanyang tainga? Ano nang sinasabi mo? Ako. Masyadong matagal na. Hindi ko na maalala. Ang basurahan ay malamig. Kulang ang suot mo. Lumapit ka sa akin ng kaunti. Puting hamog. Alam mo na pala noon pa. Ano ngayon kung pinalitan ko ikaw? Basta't sa tingin ni Kuya Guchen, ako ang nagligtas sa kanya. At ako rin ang gusto niya. Kahit alam mo ang totoo, hindi mo ako matatalo. Yi Qingqing, ikaw na masamang babae. Kuya Guchen, bakit ka nandito? Bago mo ako lokohin. Nagpadala na ako ng mensahe kay Guchen, para marinig din niya ang katotohanan. Walang anuman. Kuya Guchen, huwag kang pakinggan siya. Lahat yan ay pawang hangin lang. Siya ang nagsinungaling sa akin. Hindi lang niya gustong agawin ang posisyon ng Ye family. Gusto pa niyang agawin ka. Akala mo makikinig pa ako sa'yo. Narinig ko ng malinaw sa pintuan kanina. Hindi ka lang basta pumalit, kundi naglakas loob ka pang. Nagnakaw ka pa at nagsinungaling. Sobrang nakakadiri ka. Shuang-shuang, pasensya na. Nakamali ako sa'yo dati. Sa totoo lang, matagal ko nang naramdaman na malapit ka. Ngayon ko lang nalaman. Ikaw pala ang nagligtas sa akin noon. Gusto kita. Tayo na. Pero ayaw kita. Shuang-shuang. Alam kong mali ako dati. Hindi kita nakilala noon. Pero magbabago ako. Balang araw mapapasaya kita. Mga kaibigan sa media, ako ay espesyal na nagdedeklara. Siya si Ye Qingqing. Hindi talaga siya aking tunay na anak. At wala siyang anumang kaugnayan sa aming pamilyang Ye. Sino ang tunay na mga magulang ni Ye Qingqing? Ito. Siya. Siya ang katulong ng pamilyang Ye noong mga panahong iyon. Siya rin ang tunay na ina ni Ye Qingqing. 18 taon na ang nakalipas, nagtrabaho ako bilang katulong sa pamilya niyo, Ye. Kaya't malaking pamilya kayo, Ye. Kaya't pinalitan ko ang anak kong si Ye Qingqing. At si Bai Shuang. At itinapon ko si Shuang sa tabi ng basurahan. Nakita ko na si Ye Qingqing ay unti-unting kamukha ko. Natakot ako na mabubunyag ang katotohanan. Umalis na siya sa trabaho. Shuang, paano mo nahanap si Wang Fang? Wang Fang, alam ko na ang anak mo ay nasa pamilya I bilang isang dalagang Ginoo. Ngunit, ang pamilya I ay magiging akin balang araw. Kung ayaw mong magdusa siya, dapat kang sumunod sa akin. Ikaw ay, tama. Ako ang tunay na anak ng pamilya Ye. Kung gusto mo pang mabuhay si Ye Qingqing, gawin mo ang sinasabi ko. Hindi siya mapakali. Si Ye Qingqing ay naghanap malapit sa paaralan. Trabaho ng isang janitor. Nasa isang lungsod lang tayo. Ngunit hindi niyo kailanman naisip na alamin kung sino ang iniwan ako noon. Sino ba talaga? Shuang-shuang. Shuang-shuang.
Kami ang nagkamali. Huwag kang mag-alala, tiyak na makabawi kami sa iyo. Sige ba? Sa tuwing pinapaboran ninyo si Ikingking at inaapi ako, nawalan na ng ugnayan ang ating pamilya. Nakatapos na ito. Shuang-shuang. Sa mga darating na araw, habang inihahanda ko ang sarili kong kumpanya sa teknolohiya, naghahanda rin ako para sa pagsusulit sa doktorado. Araw-araw akong abala, walang pahinga. Ngunit labis akong nasisiyahan. Walang anuman, Direktor. Sisi ko na rin, masyado akong mahina. Kahit na may dysmenorrhea ako, pinagsaluhan pa akong tumakbo ng 30 bilog. Pero sa tingin ko, para din naman iyon sa ikabubuti ko ng guro ko. Yung instructor kasi sa akin nagsabi na suot ko daw ang branded na sapatos. Sabi niya hindi daw ako mahirap. Hindi niya ako binibigyan ng ayuda bilang mahirap. At gusto pa akong tanggalin. Noong nakita kitang inaapi noon, naramdaman ko na ikaw ay isang magaling na kandidato. Talagang nakakita ako ng isang yaman sa'yo. Direktor, wag mo naman akong pagbiruan. Gawin mo ang gusto mong gawin. Palagi kitang susuportahan. Salamat, Direktor. Sige lang. Sa bahaging ito idagdag mo pa yung ilang datos ng modelo. Maghanda ka ng isang kopya ng kontratang pangkooperasyon na nagkakahalaga ng trilyong halaga. Gusto kong makipagtulungan sa kumpanya ni Bai Shuang. Shuang-shuang. Ang kontratang ito ay tanda ng aking sinseridad. Gusto kong dahan-dahang ligawan ka sa pamamagitan ng pakikipagtulungan. Salamat. Ngunit hindi na kailangan. Sa karera, kaya kong magsikap mag-isa. Sa pag-ibig, mas gusto kong mag-isa. Shuang-shuang. Dahil sa ating nakaraan. Tulungan mo na lang ang kumpanya sa bahay. Talagang hindi na namin kaya. Kapag nalugi ang Ye, bibiliin ko ito. At regular na ibibigay sa inyo ang suporta. Pero tungkol sa iba pang bagay, huwag na kayong umasa. Kasalanan mo. Ikaw ang malas na bituin. Ngayon, ang pamilya ay nabankrupt na. Malapit nang kunin ang bahay na ito. Mahal kong baby, kung hindi dahil sa'yo. Shuang-shuang, bakit parang estranghero tayo sa isa't isa? Bakit hindi ka nalang mamatay? Bai Shuang, mag-ingat ka. Bitawan mo ako. Huwag kang kumilos. Ayan, Gil. Bai, buti na lang naisipan mong tumawag sa pulis ng maaga. Mayroon na tayong paghahanda. Bai Shuang, ikaw na cute. Lahat ay dahil sa iyo. Ikaw ang nagdulot ng gulo sa buhay ko. Ikaw ang sumira sa pamilya, Ye. Tumahimik ka. Bukod dito, nalaman na rin namin ang katotohanan tungkol sa damdamin ni Ikingking. Nagawa na naming linawin ito. Siya ang bumili ng pinakabagong high-tech na kagamitan sa ibang bansa, na nag-ugnay sa isip niya at ng iba, upang makuha ang kanyang mga saloobin. Ngunit ang makinang ito ay nawasak na namin. Salamat, Bai Shuang. Hindi kita palalampasin. Si Ikingking ay nagdusa sa kanyang sariling mga pagkakamali. Mag-spend ka na lang ng buong buhay mo sa kulungan. Shuang-shuang, ngayon tayo. Ngayon, para maibalik ko ang utang ko sa iyo noong araw na niligtas mo ako. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Mula ngayon, hindi na ako aasahan sa kahit kanino. Tanging sarili lang ang pangunahing babae sa sarili nitong kwento.